Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1366 hanggang 1385. Kabanata 1366. Bago magbukas ang merkado ngayon, ang kapwa na kinukutya at tinawag na baliw ng kalahati ng Wall Street ay tahimik na nakagawa ng isang nakakatakot at malaking diskarte sa pagdeploy ng kapital. Isang kamangha-manghang pagbabalik na may kita na 10 bilyong US dollars. Anong uri ng ideya ito? Kung na-convert, ito ay magiging 80 bilyon ng summer dollars. Hindi maniniwala si Celine kung hindi niya ito nakita sa sarili niya. Gayunpaman, naramdaman ni Celine na parang nananaginip siya. Yung lalaking iyon, paano niya nagawa iyon? Kailangan mong malaman, ang mga nakatatanda sa investment bank, kasama ako, ay hindi optimistic sa katangahan ni Jasper na pag-uugali bago ito. Ngunit ang kanyang mga diskarte sa counter-trend ay kilala na ngayon bilang pagtingin niya sa hinaharap. Gusto ko siyang makausap. Kapag kinausap mo siya, mangyaring ipaalam sa kanya kung gaano kahalaga ang bagay na ito. Kailangan mong maunawaan, nangyari ito sa lupain ng Estados Unidos, at nagdurusa sila sa pinakamalaking pag-atake ng terorista kailanman, novel drama. Oo, walang masama sa paggawa ng pera. Ngunit ang paggawa ng sobra-sobra ay magreresulta sa sunod-sunod na epekto. Ang mga matataas na opisyal ng Estados Unidos ay nagiging sensitibo, at alam mo kung ano ang ibig kong sabihin doon. Ilang oras matapos ang tawag, hindi pa nakakabawi si Celine sa mga babala ni Paulsen. Alam niya kung ano ang ipinahihiwatig ni Paulsen. Si Jasper na kumikita ng napakaraming pera ay maakit ang atensyon ng Wall Street at ng mga matataas na opisyal ng Estados Unidos. Ang pagkuha ng ganitong uri ng atensyon sa ganitong sensitibong panahon ay malamang na hindi magandang ideya. Sa kasalukuyan, si Jasper, na nasa Norte City, ay tiyak na walang ideya na ang mga bagay-bagay ay mabilis na tumataas. Ang telebisyon ay nagbo-broadcast ng mga pagsisikap sa pagsadya pagkatapos ng insidente. Ang lokasyon ay isang eksena ng kakilakilabot, na may mga katawan at mga labi sa lahat ng dako. Ang mga nakapalibot na skyscraper ay nakatayo pa rin, ngunit walang sino man ang maniniwala na ito ang pinakamahalagang sentro ng pananalapi sa mundo, ang New York City. Akalain nila ay sa ibang lugar nagaganap ang ganoong kagulong eksena. Mr. Lane, ang Dow Jones Index plunge ay bumabagal, ngunit ang stock market ay nasa free fall pa rin. Tumango si Jasper at sinabi kay Jake, bago ilabas ng mga opisyal ang balita at mga hakbang sa pagtugon, hindi titigil sa pagbagsak ang stock market. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay obserbahan kung may mangyayari sa stock market. Higit sa 2 bilyong US dollars ang natamo. Biglang nagpakawala ng excitement si Henry na nasa tabi niya matapos itong pigilan ng matagal. Lumingon si Jasper at tumingin sa screen ng computer na nakadisplay na kumikita ang accounting system. Sa ngayon, opisyal na itong lumampas sa 2 bilyong US dollars. Kinusat niya ang kanyang mga mata at may nadagdag pang 280,000 US dollars. Na-convert sa summer dollars, at batay sa mga presyo ng pabahay doon, mabibili ang isang oceanfront property sa isang kisap mata. Walang ibang paraan na maaaring kumita ng pera ng mas mabilis kaysa dito. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Jasper. Sa kapital na 3 bilyong US dollars, 2.5 bilyon ang namuhunan, at ngayon ang tubo na nakuha ay 2 bilyon, na halos 70% na pagtaas. Posisyon ng panakip, Mr. Lane, tinatakpan ng mga kalaban natin ang kanilang posisyon. Sa sitwasyon kung saan ibinebenta ng lahat ang kanilang mga stock, ang buy order ay namumukod tangi na parang masakit na hinlalaki. Bukod dito, binabantayan ni Jake at ng kanyang team ang mga pagbabago sa stock market, kaya sa sandaling sinimulan ni Fabian na takpan ang kanyang posisyon, nakita nila ito. Agad na inilabas ni Jasper ang nauugnay na data. Sa display panel, ang buy order ay malinaw na lumalaban sa daan-daang iba pa na desperadong nagbebenta. Ngumiti si Jasper. Mukhang simula pa lang itong 200 million US dollars.
May kasunod pa. Hayaan mo silang takpan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1367. Humalaklak si Jasper at sinabing, inaasa nila ang gobyerno ng Estados Unidos at Federal Reserve, sa pag-aakalang magpipiyansa sila sa stock market. Pinagpustahan nila ito. Hindi ba nila gagawin iyon? Curious na tanong ni Henry. Gagawin nila. Ang mga opisyal mula sa Estados Unidos at Federal Reserve ay hindi uupo at panoorin ang paglaho ng kapital na kayamanan ng Estados Unidos. Bahagyang ipinikit ni Jasper ang kanyang mga mata, at inisip kung ano ang naranasan niya sa nakaraang buhay, pagkatapos ay sinabi, kung tama ang aking mga hula, ang plano ng bailout ay lalabas sa pinakahuling bukas, ngunit mahirap itigil ang uso. Karaniwan, tanging ang Estados Unidos lamang ang nakakapaglaro ng iba para sa mga soccer, ngunit ngayon ay iba na. Isang teroristang pag-atake na ikinagulat ng buong mundo ang naglantad sa mahinang katangian ng sistema ng pananalapi ng Estados Unidos, novel drama. Ang mabilis na pag-unlad at pag-unlad ng ekonomiya na nagmula sa pandarambong sa iba ay walang iba kundi isang harapan. Gayunpaman, ang Estados Unidos ay isang malakas na bansa pa rin sa pagtatapos ng araw. Kahit na napagtanto ito ng ibang tao, walang sino man ang magsasapanganib na masaktan ang Estados Unidos at Wall Street upang pagsamantalahan sila. Ito ay dahil ang Wall Street ay nagtakpan para sa Estados Unidos, kaya sa isang paraan, ang Wall Street mismo ang pinakamalaking mapagsamantala sa mundo. Sa kabila nito, iba ang mga bagay ngayon. Ang pag-atake ng terorista ay nahuli ang Estados Unidos ng walang bantay. Ito ay tulad ng pagbabarena ng isang sugat sa katawan ng isang higanti. Ang mga linte na matagal ng inaapi ay ibubuwis ang kanilang buhay para sunggaban ang sugat para makasipsip ng dugo. Si Jasper ang unang gumawa nito. Ang kanyang maagang pagpasok ay nagpapahintulot sa kanya na kunin ang pinakamahusay na posisyon, na nakatakdang uminom ng pinakamatamis na dugo. Itinuturing ito ng mga ordinaryong tao bilang isang pag-atake ng terorista. Ngunit ang laro sa pananalapi at pampolitika sa likod ng insidente ay ang tunay na kaguluhan. Wala kaming kinalaman sa politika, ngunit maaari mong maunawaan ang mga laro sa pananalapi sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Oh, she asterisk T, my father is calling, sigaw ni Henry at tumakbo sa kabilang side para kunin ang kanyang tawag sa telepono. Kung titignan ang excited niyang mukha, malamang ay magpapakitang gilas siya. Ngumiti si Jasper at hindi siya pinansin, saka pinag-usapan ang sitwasyon ngayon kay Jake. Habang nagsasalita siya ay tumunog ang phone ni Jasper. Ito ay isang hindi kilalang numero. Kinuha ni Jasper ang phone. Ako si Jasper. Ang boses ni Conrad ay nanggaling sa kabilang linya ng telepono. Congratulations! Malamig na sagot ni Jasper, ginagamit mo ang secret number para lang batiin ako. Sure enough, tama ako. Mababa ang tingin sa iyo ng lahat. Mula ngayon, natatakot ako na kahit nabanggitin mo ang iyong pangalan ay magdulot ng kakilakilabot na bangungot para sa mga financial titans. Iyan ay isang kahabaan, sagot ni Jasper. Kumikita lang ako. Hindi ko naisip na maging bangungot ng sinuman. Bumaba na tayo sa negosyo. Interesado ka bang magtanim ng isang secret agent sa Harbor City? Napataas ng kilay si Jasper sa sinabi ni Conrad. Hindi siya tumugon. Samantala, si Conrad ay nagpatuloy sa pagdaldal. Tinawagan ako ni Mitch para manghiram. Humiram siya ng halagang $1 bilyong Harbor dollars para pigilan ang margin call. Nakakuha siya ng ilang bahagi sa pamumuhunan ni Fabian, at alam mo ang kasalukuyang sitwasyon sa merkado. Ang mga ngaso ngayon ay naging hunt. Ang kanyang kasunduan ay ililipat niya ang higit sa 3.5% ng mga pangunahing asset ng kanyang pamilya na nasa ilalim ng kanyang pangalan. Pinag-isipan ito ni Jasper at sinabing, ang halaga ng 3.5% ng mga pangunahing asset share ng pamilya lang din ay $1 bilyong Harbor dollars lang. Batay sa kabuuang halagang 3 bilyong Harbor dollars, kailangan kong magbayad ng 2 bilyon ng mortgage loan ng bangko sa ngalan niya, sabi ni Conrad. Matapos marinig ito ni Jasper, may nakapukaw sa kanyang interes. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1368. Alam ng lahat na ang pera ay maaaring bumili ng maraming bagay, ngunit ang ilang mga bagay ay hindi mabibili ng pera lamang.
Hindi kapag ang premium ay umabot sa isang tiyak na punto. Halimbawa, ang mga stock sa pundasyon ni Langdon na nilikha ni Wallace Langdon ay hindi masusukat sa presyo ng merkado. Ito ay dahil hindi ibebenta ng pamilya Langdon ang kanilang mga bahagi. Parang kung may dumating para bumili ng shares ng JW, malamang sasagutin sila ni Jasper ng simpleng sentence F*** off. Ito ay hindi tungkol sa pera, ngunit ang pamagat ng mga pangunahing asset ay hindi kailanman maaaring ilagay sa panganib. Ito ay hindi gaanong may 3.5% ng mga pagbabahagi, hindi sapat upang maimpluwensyahan ang anumang mga desisyon na ginawa ng pamilya Langdon, novel drama. Gayunpaman, ito ay magiging isang tinak magpakailanman na nakaimbed sa loob ng desisyon ng pamilya Langdon. Kadalasan, ang pagkakataong tulad nito ay hindi kailanman lalabas, ngunit ang pagkakataon ay ngayon ay nagpapakita ng sarili kay Jasper. Ayaw mo ba? Tanong ni Jasper. Tila inaasahan ni Conrad na magtatanong ng ganito si Jasper, habang tapat siyang sumagot, kung ikaw ang nasa posisyon ko, tatanggapin mo ba? Hindi na niya hinintay ang sagot ni Jasper bago siya nagpatuloy sa pagsasalita, malalim ang tubig sa Harbor City. Ang pagmamayari ng mga pangunahing asset share ng pamilya Langdon ay isang magandang bagay, ngunit depende rin ito kung nakatadhana kang magkaroon nito. Sa aking opinyon, ito ay hindi isang baso ng alak ngunit nakamamatay na arsenic. Wala akong anumang background sa Harbor City, at kahit na ang mga mayayaman sa Harbor City ay hindi basta-basta kukuha ng bahagi ng pamilya Langdon. Ang mga tunay na interesado ay ang mga makakausap ang pamilya Langdon, at malinaw na hindi ako ganoong tao. Kaya nga naiisip kong ibenta sa iyo bilang pabor. Makatwiran ang sinabi ni Conrad. Walang makitang butas si Jasper sa kanyang argumento. Tumawa si Jasper. Ganoon ba kataas ang tingin mo sa akin? Ang pamilya Langdon ay isa sa 4 na pinakamayamang pamilya sa Harbor City, ang mga bahagi ay isang mainit na patatas para sa akin din. Ibinahagi ni Jasper ang pag-aalala ni Conrad. Ang punto noon, wala itong silbi kahit kunin ito ni Jasper. Hindi siya interesado sa mga ari-arian ng pamilya Langdon. Ang mga ari-arian ng pamilya Langdon ay nasa buong Golden Peninsula. Ginawa nila ang kanilang kapalaran sa pamamagitan ng paggawa ng goma, at isa sa 5 pinakamalaking kumpanya sa paggawa ng goma. Gamit ang commodity na ito bilang kanilang core, kumalat sila sa ari-arian, logistic, construction, at financial securities, at iba pang mga merkado. Walang kinalaman si Jasper sa lahat ng sektor na iyon maliban sa huling 2. Ang may hawak na bahagi ng pamilya Langdon ay tumutuntong sa buntot ng pamilya Langdon, walang duda na ang pamilya ay tatalikod sa kanya. Isinasaalang-alang ang lahat ng ito, ang mga benepisyo ay mababa habang ang panandaliang panganib ay masyadong mataas. Bagamat maganda ang pangmatagalang kita, nangangailangan ito ng labis na pamumuhunan, na hindi naging kapaki-pakinabang. Gayunpaman, interesado pa rin si Jasper dito. Habang iniisip ni Jasper ang mga dahilan kung bakit magiging problema para sa kanya na hawakan ang mga bahagi, natanto niya na ang mga problemang ito ay hindi iiral sa ibang mga individual. Walang kamalay-malay na napatingin si Jasper kay Henry na nasa hindi kalayuan habang tuwang-tuwa siyang nagyayabang sa telepono. Naputol ang pag-iisip ng boses ni Conrad. It's your business kung ituring mo ito bilang mainit na patatas o hindi. Ngayon mo na lang ako sasagutin, gusto mo ng shares o hindi? Kailangan ko bang bayaran ito? Tanong ni Jasper. Madali lang, 3 bilyong Harbor dollars. Hindi ito para sa akin, para kay Mitch. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1369. Deal. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Jasper. Tila na-relieve si Conrad sa kabilang dulo ng tawag, pagkatapos ay sumagot, sige. Magpapadala ako ng kontrata sa iyo sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ibaba ang tawag, tumayo si Jasper at tinapik ang balikat ni Henry, ngumiti, at sinabing, ibigay mo sa akin ang iyong telepono, may gusto akong pag-usapan ang iyong ama. Harbor City, sa loob ng kotseng nakaparada sa pasukan ng villa ni Fabian, iniligpit ni Conrad ang kanyang telepono at nakahinga ng maluwag. Sa wakas ay maalis ang mainit na patatas. Nakaupo sa driver's seat, lumingon si Valentine at nagtanong, Mr. Monty, bakit hindi mo tinanggihan si Mitch ngayon lang kasi niya tayo pinupuntahan?
Novel drama. Ngumisi si Conrad, at sumagot, mukhang magalang si Mitch, pero tingnan mo ang ugali niya, pwede ba tayong tumanggi? To be honest, hard selling lang siya, regardless of we want the shares or not, we still have to get the money for him. Ang layunin ni Mitch ay hindi ibenta ang mga bahagi, gusto lang niya ang pera. Napabuntong hininga si Valentine at inalala ang eksena kalahating oras na ang nakalipas. Ang lupit sa karaniwang magiliw na ugali ni Mitch ay hindi katulad ng isang taong dumating na naghahanap ng pautang. Sa halip, mukha siyang handang magnakaw. Sa pag-iisip nito, nagsalita si Valentine, kung sinabi nating oo, willing ba si Mitch na ilipat ang shares? Ano sa tingin mo? May lakas ng loob ba si Mitch na ibenta ang kanyang bahagi ng pangunahing asset ng pamilya Langdon? Critical ang sitwasyon ngayon, kung hindi niya sasagutin ang posisyon niya, mawawala lahat ng pondong ipinuhunan niya, at hindi man lang siya bibigyan ni Fabian. Kaya naman, kailangan niyang takpan ito, madali lang kung babalikan ito ni Fabian at talunin si Jasper, pero ganoon ba kadaling mabitawan ni Mitch ang kanyang shares kung matatalo sila? May ningning sa mga mata ni Valentine. Pinuri niya si Conrad, mukhang isang matalinong pagpili na ipaubaya ito kay Jasper. Kami ang pinakamahina sa kanilang lahat, kaya iyon ang kailangan naming gawin. Kung malakas ako, bibigyan ko ba si Jasper ng isang bagay na kasing halaga ng 3.5% shares ng asset ng pamilya Langdon? Sa kasamaang palad, natatakot ako na wala ng pagkakataong muli sa hinaharap. Tinitigan ni Conrad ang maliwanag na villa at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Mr. Monty, naniniwala akong babangon ka balang araw. Ang determinadong salita ni Valentine ay nagpakawala ng tawa si Conrad, bahagyang uminit ang kanyang puso. Halimbawa, tingnan mo yung iba. Si Mitch ay nagmula sa isang pambihirang background habang si Fabian ay mahusay sa pamumuhunan, ngunit iyon ay walang ibig sabihin. Kung tutuusin, mas naghihirap sila kaysa sa atin ngayon. Humalaklak si Conrad, isinantabi ang kanyang mga alalahanin. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto ng kotse at sinabing, "Tara na, kailangan na nating tapusin ang ating pagkilos." Sa loob ng villa, punong-puno ng mga pinggan ang lamesa pero walang nakaupo. Nakaupo si Fabian sa sofa, mapurol at nagtatampo ang mukha habang si Morrison ay nasa pangatlong bote ng red wine. Ang pag-inom ay hindi para sa selebrasyon, ngunit sa halip upang paginhawahin ang kanyang pagkabigo. Mr. Atticus, ang Dow Jones Index ay nabigo pa rin. Mahigit sa kalahati ng mga pondo na aming idineposito ay naubos. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, hindi na natin may pagtanggol ang sarili natin. Sinulyapan niya ang bumabagsak na trend sa screen. Tila babagsak ang langit na parang walang katapusang pagbagsak, na para bang patuloy itong babagsak hanggang sa lumabas sa screen. Lalong nadidismaya si Morrison. Inangat niya ang ulo at nilagok ang isa pang baso ng alak. Ipagpatuloy mo itong panatilihin. Maglagay ng mga order sa pagbebenta, at i-trade upang ihinto ang aming mga pagkalugi. Dapat tayong manatili hanggang sa ipahayag ang mga plano sa bailout. Ungol ni Fabian na namumula ang mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1370. Jasper, totoo ba ito? Narinig sa telepono ang gulat na tono ni Zachary. Sinabi ni Jasper kay Zachary ang tungkol sa pagbebenta ni Mitch ng kanyang 3.5% na bahagi ng mga pangunahing asset ng kanyang pamilya kanina. Ngumiti si Jasper. Siyempre totoo. Wala akong magagawa sa mga bahaging ito, ngunit sa palagay ko ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa pamilya ng batas. Sa makatuwid, kinuha ko ang kalayaang magsabi ng oo para sa iyo. Hindi mo naman ako masisisi, di ba, Tio Lo? Tumawa si Zachary. Hindi naman, kailangan ko munang magpasalamat. Ang regalong dala ni Jasper para kay Zachary ay nagpasaya sa kanya sa loob. Ang mga pangunahing pag-aari ng pamilya Langdon ay hindi mahalaga kay Jasper, dahil ang mga gastos na kanilang kinailangan ay napakahirap. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, hindi makatotohanan para kay Jasper na matukso na gumawa ng anuman sa mga ari-arian ng pamilya Langdon habang nagmamay-ari lamang ng 3.5% ng mga bahagi. Gayunpaman, ito ay magiging iba kung ito ay nasa kamay ng pamilya ng batas. Sila ay kabilang sa 4 na pinakamayayamang pamilya,
habang ang mayayamang pamana ng pamilya Lo ay mas malalim kaysa sa pamilya ni Langdon. Kumain sila mula sa parehong mangkok, at kahit na mukhang magkakasuwato sila, kailangan nilang manatiling maingat sa isa't isa. Kung isasaalang-alang ang sitwasyon ng apat na malalaking pamilya, halos hindi makatotohanan para sa kanila na makuha ang pangunahing pag-aari ng isa't isa. Gayunpaman, binigyan siya ni Jasper ng pagkakataon na gawin iyon. Pagkatapos mapasok sila ng pamilya Lo, mapipilitin silang kumilos ng defensive. Magiging mahirap ang mga bagay para sa taong iyon, Kennedy. Tawa ng tawa si Zachary. Humalaklak si Jasper at sinabing, mabuti naman, ako na ang mag-aayos ng paglilipat ng shares pagkatapos nito. Personal kong ihahatid kay Uncle Lo kapag nakuha ko na. Si Zachary ay isang matalas na tao, saglit lang ipinaliwanag sa kanya ni Jasper ang nangyari, ngunit agad na makilala na ang mga bagay ay maaaring maging mas nakakalito kaysa sa unang lumitaw. Natatakot ako na hindi madaling ibigay ni Mitch ang mga bahagi. Sumagot si Jasper, magiging maayos ito hanggat hindi kasama rito ang mga elder ng pamilya Langdon. Isasama lang si Mitch, para walang problema. Tumango si Zachary at sinabing, fine, Mitch is the younger generation. Hindi ako makikialam, ngunit kung papasok si Kennedy, hindi ako uupo at walang gagawin. Malinaw, ang pamilya ng batas ay hindi uupo at manood, sila ang pinakamalaking benepisyaryo ng deal na ito, pagkatapos ng lahat. Sa loob ng napakaraming taon, naisip nga ng pamilyang Lo na pasukin ang iba pang 3 pamilya, ngunit ito ay dahil lamang sa hindi nagkaroon ng pagkakataon. Ngayong inilagay ito sa harap niya sa isang pinggan na pilak, hindi ito papalampasin ni Zachary. Sulit ito kahit na kailangan niyang labanan ang pamilya Langdon. Matapos tapusin ang tawag kay Zachary, tumalikod si Jasper at umupo sa harap ng computer, novel drama. Jake, pakisabi sa akin kung kamusta ang mga kalaban natin ngayon. Masayang boses ni Jake ang lumabas sa computer. Tinatakpan pa nila ang mga posisyon nila, pero halatang nauubusan na sila ng pondo. Kasalukuyan silang nagbibigay ng ilang mga account na may hindi gaanong mahalagang mga stock. Patuloy silang pinipilit na mag-liquidate bago isara ang mga posisyon. Iniimbak nila ang kanilang mga pondo para protektahan ang mas mabibigat na stock. Batay sa aming pagsusuri at mga kalkulasyon, ang kanilang mga ipinuhunan na pondo ay higit pa sa aming inaasahan. Namuhunan sila ng kabuuang $600 milyong bago magsara ang merkado kahapon nang walang nakapansin. Ngayon lang namin nalaman. Malinaw na ang $600 milyong ay ginamit upang talunin tayo sa isang off ngayon, ngunit pagkatapos ng pagbagsak ng Dow Jones Index, ang $600 milyong na ito ay naging pinakamalaking pasanin nila. Ang kanilang kabuuang dami ng kalakalan ay humigit kumulang $2.4 bilyong. Pagkatapos amyendahan ang mga error na dapat ay hindi hihigit sa $200 milyong, at idagdag sa mga pondo na kanilang ginamit upang masakop ang kanilang posisyon, ang kanilang kabuuang dami ng kalakalan ay halos 3 bilyon. Ngayon nawalan sila ng $1 bilyong sa kabuuan. Sinulyapan ni Jasper ang kanyang account system. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1371. Si Fabian ay nawalan ng $1 bilyong sa isang araw, habang siya ay nakakuha ng $8 bilyong ng kita. Parang hindi sapat. Mayroong 30 minuto ang natitira bago magsara ang merkado, binibigyan kita ng 20 minuto upang isara ang isa sa kanilang mga posisyon na nagkakahalaga ng $5 bilyon. Ngumiti si Jasper ng walang pakundangan at sinabing, matagal na siyang ipinagmamalaki, gusto kong dumura siya ng dugo ngayon. Ang sinabi ni Jasper ang nagpalakas ng fighting spirits ni Jake at ng kanyang team. Mula nang magplano ng deployment, dahil sa mahigpit na utos ni Jasper, kinailangan ni Jake at ng iba pa ang pambubuli ni Fabian. Si Fabian ang unang bibili sa tuwing maglalagay sila ng sell order. Bagamat sinadya ni Jasper na panoorin ang pagdaloy ng pondo sa mga bulsa ng kanyang kalaban, si Jake at ang iba ay nagpipigil ng labis na galit pagkatapos ng lahat ng mga kahihiyang iyon. Bagamat nabaligtad ang sitwasyon ngayon, hindi muna sila inutusan ni Jasper na gumanti. Ito ay dahil ang pagbabalik ng kanilang mga pagkalugi at paggawa ng kita ang pinakamahalagang bagay. Ngayon, inutusan na ni Jasper si Jake at ang iba pa na hampasin habang mainit ang plantsa.
Oo, Mr. Lane. Hindi aabutin ng 20 minuto, sapat na ang 15 minuto para makaranas sila ng matinding pagkatalo. Tuwang-tuwang ibinigay ni Jake ang kanyang garantiya, pagkatapos ay tumalikod upang utusan ang kanyang trading team na ilunsad ang kanilang mga pag-atake. Ang mga laro sa digmaang pinansyal ay mapanlinlang at hindi tiyak sa halos lahat ng oras. Gayunpaman, ito ay palaging nakasalalay sa oras. Halimbawa, sa sitwasyong nagaganap sa sandaling iyon, bumabagsak ang buong merkado, kaya napakadali para kay Jasper na salakayin si Fabian. Hindi banggitin na si Jake at ang kanyang koponan ay nagkaroon ng maraming karanasan sa pangangalakal. Sa ngayon, kahit isang baguhan na marunong lang mag-click gamit ang mouse para bumili o magbenta ay alam kung paano labanan ang digmaang ito. Pagpuntirya sa isang target at durugan ito ng malakas hanggat maaari. Ganun lang kadali iyon. Napatalon si Fabian na antok at pagod na parang nakuryente. Si Morrison, na walang tulog ngunit namumula ang mga mata, ay sumama kay Mitch upang palibutan si Conrad matapos tumalon ang huli. Si Fabian ang unang sumugod sa gilid ng computer. Ang mga daliri ng taong nakaupo sa harap ng computer ay sumasayaw sa keyboard, kumukuha ng isang set ng data. Mr. Atticus, mayroong isang malaking bilang ng mga trade order na sadyang nag-target sa amin. Ang mga order na ito ay mukhang hindi organisado at nakatago sa maraming normal na trade order, ngunit ang mga account ay nasa ilalim ng pangalan ni Jasper. Ang alon ng mga pag-atake na ito ay nagkakahalaga sa amin ng ilang milyong US dollars. Bang! Hinampas ni Morrison ang mesa gamit ang kanyang palad at nagsalita na may kahindek-hindek na ekspresyon, pinaplano ba ni Jasper na palain ang mga bagay? Novel drama. Malungkot at nakakatakot ang ekspresyon ng mukha ni Fabian. Pinandilatan niya ang screen nang walang sinasabi. Sa sandaling inilunsad ang mga pag-atake, agad na napansin ni Fabian. Ang mga tauhan ni Fabian ay bihasa din sa kanilang sariling karapatan, sila ay halos kapantay ng pangkat ni Jake. Sa makatuwid, sa ganitong magulong sitwasyon, naramdaman nilang may mali kaagad. Mr. Atticus, may umaatake sa atin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1372. Mr. Atticus, inaatake pa rin nila tayo. Ano ang susunod nating gagawin? Habang sila ay nag-uusap, ang mga pag-atake ni Jake ay hinampas sila ng husto. Hindi na nakatiis ang mga ngalakal kaya tumalikod siya at nagtanong na may masamang tingin. Natatakot siya na tretuhin siya ng galit na si Fabian bilang batang latigo. Bagamat nagalit si Fabian hanggang sa kaya niyang pumatay ng tao, pinanatili pa rin niya ang kanyang pagiging makatuwiran. Magkano ang natitira natin para sa pagtatakip? Napakahalagang tanong ni Fabian. Sumagot kaagad ang lalaki, 200 milyon na lang ang natitira. 200 milyon ang natitira. Kinagat ni Fabian ang kanyang mga ngipin. May naramdaman siyang mabigat na bagay sa kanyang dibdib, parang hindi siya makahinga. Tiningnan ni Morrison ang maputlang-puting mukha ni Fabian at sinabing, Atticus, huwag ka munang magkahiwalay. Alam ko. Ngumisi si Fabian pagkatapos niyang mabuga ng hangin, magaling. Magaling, Jasper. Ine-expect ko na maghihiganti siya kanina, pero hindi siya kumikibo hanggang kinabukasan. Hindi ko ine-expect na mag-strike siya nung malapit na ang closing time na nauubusan na kami ng pondo, novel drama. Sinadya niyang ginawa iyon. Biglang nagsalita si Conrad na nakakaakit ng atensyon ni na Fabian at Morrison. Tumingin si Fabian kay Conrad, at nagsalita sa mahinang boses, madalas kang humarap kay Jasper. Sabihin mo sa amin, base sa kung gaano mo siya naiintindihan, ano ang susunod na gagawin ni Jasper. Bubugbugin niya tayo hanggang sa magkasakit tayo. Simple at malinaw ang sagot ni Conrad. Hindi napigilan ni Mitch ang pagngisi. Hindi nga niya alam kung magkano ang natitira naming pondo. Paano niya tayo sasaktan? Hindi niya kailangang malaman. Ang kailangan lang niyang gawin ay suriin ang aming kabuuang pondo at ang mga pondong ipinuhunan namin para pagtakpan ngayon, at matansya niya kung hanggang kailan namin ito matitiis. Tahimik na nagpatuloy sa pagsasalita si Conrad habang hindi niya pinansin ang bahagyang provocation na nakatago sa mga salita ni Mitch. At saka, hindi siya nag-strike sa buong araw dahil gusto niyang ubusin ng pabulusok na merkado ang ating pondo hanggat maaari. Ngayong malapit nang matapos ang mga oras ng kalakalan, naabot niya ang kanyang layunin.
Walang nangyari kapag wala siyang ginawa, pero kapag nagsimula na siyang kumilos, ang magagawa lang namin ay tiisin. Titigil siya kapag gusto niya. Nagalit si Mitch sa sinabi ni Conrad. Kakakuha lang niya ng kapital mula kay Conrad para masakop ang mga posisyon, at ngayon niya lang napanood ang kanyang pera na nilalamon ni Jasper. Galit na galit siya sa sitwasyon. Mawawala na ang emosyon niya matapos marinig ang sinabi ni Conrad. F***T. Itinuro ni Mitch ang kanyang mga daliri kay Conrad at sinaway ito. Nandito ka ba at nililigaw kami? Pinag-uusapan mo kung gaano kahanga-hanga si Jasper, na para bang siya ay isang Diyos na sumisira sa ating mga hangarin. Bakit ka nandito hinahalikan ang paa ko kung kaya naman ni Jasper? Kung hindi ka marunong magsalita, just shut your mouth and F***sick off. And your F***king tell me that Jasper is the one who decides when to end this. Sa tingin mo, Diyos siya. F***king mainland bumpkin, piraso ng she***T. Sobrang bastos ng sinabi ni Mitch. Gayunpaman, walang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Conrad. Na parang hindi siya ang napag-alitan. Inikot niya ang ulo niya at tinignan ang galit na si Mitch. Mr. Langdon, kung madaling kalabanan si Jasper, namatay na sana siya sa mga kamay mo. Kaya, bakit siya buhay hanggang ngayon? Bakit ka nagtatagal sa paligid ni Mr. Atticus, nang walang lakas ng loob na makipaglaban ng personal kay Jasper? Walang maitutulong ang pagsigaw sa akin. Binibigkas ko lang ang aking opinyon. Si G. Langdon ay maaaring pumili kung makinig o hindi. Kung hindi mo gusto ito ay tretuhin mo lamang ito bilang isang kalokohan. Kailangan bang maging napaka-unpolite? Namula ang mukha ni Mitch sa sinabi ni Conrad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1373. Walang kailangang sabihin sa kanya na makatwiran ang sinabi ni Conrad. Kaya, naiwan si Mitch na nag-aapoy sa kahihiyan. Kung ikukumpara ang kanyang agitated na saloobin kay Conrad, walang duda na mas elegante si Conrad. Kung mas makatwiran ang argumento, mas galit si Mitch. Sino ka bang maglakas loob na turuan ako ng leksyon? Ikaw ay F***king bumpkin mula sa mainland. Maniwala ka man o hindi, gagawin ko. Tama na. Putol ni Fabian sa usapan ni Mitch. Nang iangat ni Mitch ang kanyang ulo para tingnan si Fabian, nakita niya ang walang emosyong malamig na mga mata na iyon at agad na tumahimik. Hindi niya tinatrato si Conrad bilang isang tao sa unang lugar. Katulad nito, hindi siya naglakas loob na tretuhin ang kanyang sarili bilang isang tao sa harap ni Fabian. Ang sinabi ni Conrad ay makatwiran. Mahinahong wika ni Fabian. Patuloy na isuko ang mga posisyon na hindi mataas ang halaga at ang mga hindi gaanong mahalaga. Payagan silang maliquidate. Kakayanin ko pa rin ang lahat ng pagkalugi na iyon. Napaawang ang labi ni Morrison at Mitch nang marinig ang bilin ni Fabian. Ang halaga ng pera na nasusunog bawat minuto ay hindi lamang kay Fabian, mayroon din silang bahagi nito. Ito ay totoo lalo na para kay Morrison, ang kanyang bahagi ay bahagyang mas mababa kaysa kay Fabian. Ang utos na ito ay isakripisyo ang natitira upang protektahan ang hari, ibig sabihin ay hindi bababa sa ilang bilyong US dollar ang malapit ng ibigay. Sa katunayan, nang umatras si Fabian, si Jasper ay sumulong. 12 posisyon ang naliquidate ng sabay-sabay. Mr. Atticus, siya, hindi siya tumitigil. Natakot ang lalaki nang ibalita niya ito. Masyado na siyang pupunta. Novel drama. Ungol ni Fabian sa mahinang boses. Hinawakan niya ang ashtray sa tabi niya, tumalikod, at binasag ito sa sahig. Magpatuloy sa pag-atres, hanggat nananatili ang mga pangunahing posisyon, papayagan ko ang lahat ng iba pang pagkatalo. Conrad, ipaalam sa mga miyembro ng Empire Meet, ang unang Empire Meet meeting kasama ang lahat ng miyembro ay gaganapin sa madaling araw. Ako, si Fabian Atticus, ay magbibigay sa kanila ng malaking regalo. Ang ekspresyon ni Conrad ay tila kalmado, ngunit ang kanyang puso ay lumulubog na parang bagyong dagat pagkatapos marinig ito. Aayusin ko kaagad, sagot ni Conrad. Sa puso niya, iniisip niyang sabihin agad kay Jasper ang mahalagang balitang ito. Teka, biglang tinawag ni Fabian si Conrad. Tumayo si Conrad at lumingon kay Fabian. Tito Gale, sundan mo siya.
Isang matandang lalaki na mukhang nasa 60s o 70s ang nag-walkout matapos siyang tawagan ni Fabian. Magalang na pamatong ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang katawan. Mukhang maganda ang ugali niya habang nakayuko kay Conrad at sinabing, "Mr. Monty, andito ako sa tabi mo para tulungan ka. Si Uncle Gale ang tiwala ko, karamihan sa mga young masters sa Empire Meat ay masama ang ugali. Hindi ko na kailangang mag-alala kung kasama mo siya," mahinang sabi ni Fabian. Ngumiti si Conrad, tumango, at sinabing, "Mas maganda iyon. Magiging madali din ito para sa akin." Tumalikod si Conrad at naglakad patungo sa pintuan, nanginginig ang kanyang katawan ngunit hindi nagpapakita ng anumang hindi likas na pag-uugali. "Atticus, pinaplano mong gamitin ang kapangyarihan ng Empire Meat." Sinulyapan ni Morrison ang umaatres na figure ni Conrad habang paalis, bago ibinalik ang tingin at nagtanong. Pagkatapos na gumastos ng napakaraming mapagkukunan, ang mga young master na iyon ay umani ng napakaraming gantimpala. Ngayon ay oras na para sa lahat na magambag. Not to mention that it's something they can all benefit from, so hindi ba sila papayag? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1374. Mr. Atticus, tumigil si Jasper sa pag-atake. Dahan-daang nakahinga ng maluwag si Fabian matapos niyang marinig ang boses ng kanyang mga lalaki. "Paano na? Magkano ang nawala sa atin?" Lumapit si Fabian at nagtanong. Puting-puti ang mukha ng lalaki. Bagamat tumigil na sa pag-atake si Jasper, walang bakas ng ginhawa sa kanyang mukha. Napalunok siya ng laway at nagsalita sa maingat na tono. Ang pag-atake ni Jasper ay naging sanhi ng pagkawala ng $180 milyong US. Sa kabuuan ng iba, ngayon ay nawalan tayo ng kabuuang halagang $1.5 bilyong US. Biglang natigilan ang ekspresyon ng mukha ni Fabian. May isang alon ng hindi maipaliwanag na galit na namumuo sa loob ng kanyang dibdib. Gaano man kayaman si Fabian, hindi ka panipaniwala ang pagkawala ng $1.5 bilyong sa loob ng isang araw. Kung i-convert ito sa harbor dollars, ito ay magiging isang kabuuan na $12 bilyong harbor dollars. Ang buong pamilya Atticus ay nasa sakit sa pagharap sa gayong matinding pagkalugi, lalo na si Fabian mismo. Mapalad na ang paunang halaga ng pera ay iniambag ng maraming partido. Gayunpaman, nawala si Fabian ng hindi bababa sa 7 bilyong harbor dollars. Siya ang pinakamalaking shareholder ng pondo pagkatapos ng lahat. 7 bilyon. Ang nagngangalit na apoy sa loob ng kanyang dibdib ay sumiklab na parang binuhusan ng isang bote ng gas. Shoal. Jasper, babayaran kita para dito. Hindi na nakapagpigil si Fabian matapos itong pigilan buong gabi. Sa huli ay sumabog siya. "Mr. Lane, mission accomplished." Umalangaw-ngaw ang boses ni Jake mula sa computer. Nawalan sila ng hindi bababa sa $1.5 bilyong US. Ang huling alon ng mga pag-atake ay nagdulot sa kanila ng pagkawala ng 8 sa kanilang mga posisyon. Hindi na sila nakapagtago. Hahaha, novel drama. Napangiti si Jasper pagkatapos pakinggan si Jake. Magaling. Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, nagsasara na ang pamilihan. Ang isang buong araw ng tuloy-tuloy na pababang mga trendline sa wakas ay huminto nang matapos ang mga oras ng kalakalan. Gayunpaman, alam ng lahat na kapag muling binuksan ang merkado sa susunod na araw, ito ay magpapatuloy sa pagbagsak. Ang matalino ay maaaring makita na ang Nasdaq at ang US stock market ay tiyak na mapapahamak. Walang paraan para pigilan ang downtrend ng market. Kung mas bumaba ito, mas mataas ang rate ng pagbaba, at mas matindi ang proseso ng pagbebenta. Ito ay lahat dahil ang mga stockholder ay sumusunod sa takbo ng merkado. Hindi sapat ang isang araw para ihinto ang mga sell order. Hindi pa nga umabot sa climax. Karamihan sa mga presyo ng stock ay tumama sa limitasyon bago ang mga stockholder ay pinamamahalaang ibenta ang mga ito ngayon. Ngayon ay simula pa lamang. Kapag muling binuksan ang stock market, ang mga presyo ay magbubukas sa limitasyon ng pababang presyo, na tinatakan ang kapalaran ng mga napapahamak na stock na ito. Mas magiging marahas ang sitwasyon sa susunod na araw. Ang kabuuang kita na nakuha ngayon ay $2.864 bilyong US. Ang aming kabuuang pondo ay umabot sa halagang $5.9 bilyong US.
Nanggaling sa computer ang hindi makapaniwalang tono ni Jake. Kahit na siya mismo ang nakasaksi, ang sitwasyon ay masyadong kapana-panabik at kapana-panabik. Nang matapos ang lahat, tiningnan ni Jake ang sistema ng accounting at napagtanto na ang numero ng kita ay umabot sa isang nakakatakot na punto. Ang kabuoang oras ng kalakalan ay 7 oras, ngunit mayroong kabuoang 2.9 bilyong kita. Ibig sabihin, nakakagawa kami ng 410 milyon bawat oras, o 7 milyong US dollar bawat minuto. Ang pag-convert sa summer dollars, magiging 56 na milyon. Nanginginig sa excitement ang boses ni Jake. Mr. Lane, tiyak na sinira namin ang record ng mundo sa kakayahang kumita at bilis na ito. Nakakatakot. Bahagyang natuwa si Jasper nang marinig ang mga numerong iyon. Isang kapital na 26 na bilyon, kung saan 9 na bilyon ay kanya. Ang 9 na bilyon ay nakabuo sa kanya ng tubo na 8 bilyon. Ngayon ang 26 na bilyon ay lumaki sa humigit kumulang 47 bilyon, habang ang kanyang 9 na bilyon ay naging 17 bilyon. Isang salita lang ang naglalarawan dito, nakakatakot. F*6, 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 mas excited pa si Henry kay Jasper. Paano ang aking 1 bilyon, magkano ang halaga nito ngayon? Abala sa pagtatanong si Henry habang pulang-pula ang mukha sa kaba. Sinagot naman siya agad ni Jake. Mr. Batas, iyong 1 bilyon ay naging 1.8 bilyon. Ha ha ha. Humagalpak ng tawa si Henry habang nasa bewang ang mga kamay. I'm so F***ing awesome. Medyo natagalan bago ko makuha ang mga kita, babalik ako para sabihin sa tatay ko. Kung tatangkain pa niya akong disiplinahin, mag-isa akong magsasanga, ha ha ha. Pinalakpakan ni Jasper ang kanyang mga kamay, ngumiti, at sinabing, sige, madaling araw na, magpahinga na ang lahat. Ang isang bonus na katumbas ng iyong taunang sweldo ay ibibigay sa lahat dito. Jake, magaling ka, at nagsumikap ka. Iuwi mo ng doble ang iyong taunang sweldo bilang bonus mamaya. Palaging may mga gantimpala para sa mahusay na pagganap at parusa para sa mga pagkakamali. Hindi pa man lubusang natatapos ang usapin, hindi ito naging hadlang kay Jasper na magbigay ng ilang benepisyo sa kanyang mga tauhan para matikman nila ang tamis ng pagsusumikap. Sana, with this, mas mag-effort sila habang nagtatrabaho para sa kanya. Narinig sa kabilang dulo ng video call ang tunog ng malakas na palakpakan ni Jake at ng kanyang team. Ngumiti din si Jake. Bagamat nakamit na niya ang kalayaan sa pananalapi, ang kanyang netong halaga ay hindi higit sa itaas. Sa makatuwid, ang gantimpala ni Jasper ay walang alinlangan na bukas palad. Walang sino man ang magrereklamo tungkol sa pagkakaroon ng mas maraming pera, at ang gantimpala ni Jasper ay pagkilala sa kanilang pagsusumikap. Tutulungan ko ang iba na magpasalamat sa iyo, Mr. Lane. Sige, magpahinga ka na. Ang US stock market ay magbubukas-bukas ng hapon, at kailangan nating magpuyat muli buong gabi. Magpahinga ng sapat, uminom ng mga pandagdag, at mag-order hanggat gusto mo na binabayaran ko. Ang kwenta. Binaba ni Jasper ang tawag pagkatapos niyang magsalita. Hindi niya pinansin ang hiyawan at pag-ungol mula sa kabilang linya. Lumingon siya, nagbabalak na magdiwang kasama si Henry, ngunit nalaman niyang nakatulog ang kasama sa sofa. Ngumiti ng mapait si Jasper at umiling. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa bintana at nakita niyang lumiliwanag na ang langit. Isang pagkakaiba sa oras na 13 oras. Isinara ng Estados Unidos ang stock market noong 4:30 p.m. na 5.30 ng umaga sa Summerland. Gayunpaman, hindi pa makatulog si Jasper. Tinakpan niya ng kumot si Henry, pumunta sa ibang silid, at binuksan ang computer para mag-follow up ng mga balita mula sa mga opisyal ng Estados Unidos. Alam ni Jasper na tutugan ang mga opisyal, at ang mga tugon ay makakaapekto sa stock market ng malakas at mabilis. Ang tagumpay mula sa unang araw ay simula pa lamang. Ito ay ang kanyang pagbabalik mula sa pag-iipon ng lahat ng mga pondo at paglabas nito ng paunti-unti. Ang totoong laro ay darating pagkatapos ng unang araw. Sa pagkakataong ito, ang halaga na maaaring makuha ni Jasper ay depende sa kung gaano katagal nagpatuloy ang market sa isang pababang spiral. Ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay ay nasa kanyang isip pa rin, ngunit si Jasper ay hindi masyadong umaasa sa mga ito,
dahil hindi niya makumpirma ang mga pagkakaiba na magaganap sa buhay na ito. Nang buksan ni Jasper ang isang website ng balita sa Estados Unidos, nag-vibrate ang kanyang telepono sa isang maikling sandali. Ito ay hindi isang tawag sa telepono, ngunit isang mensahe. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa secret number ni Conrad. Mag-ingat sa Empire Meet. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1375. Ang mga salitang iyon ang nagpabantay kay Jasper. Siguradong naipit si Conrad sa isang sitwasyon kung saan hindi komportable para sa kanya na tumawag sa telepono. Kahit na nasa ganoong delikadong sitwasyon siya, nag-take risk pa rin siyang magpadala ng mensahe kay Jasper. Ipinapahiwatig nito na ang mga nilalaman ng mensahe ay lubhang mahalaga. Alam ni Jasper ang tungkol sa Empire Meet. Ang isang luxury club na pinatatakbo at pinaplano ni Fabian mula noon ay naging pangunahing network para sa mayamang young master ng Harbor City. Upang sumali, ang isa ay kailangang maging isang mayaman na tao o mamuno sa isang malaking clan ng ilang uri. Ito ay isang lugar para sa lahat upang magtipon at magpalipos ng oras, isang lugar upang palawakin ang network kapag hindi ito ginagamit. Gayunpaman, kapag ang lahat ng mga koneksyon na ito ay pinagsama-sama, sila ay bubuo ng isang mahusay na kapangyarihan. Paano sila gagamitin ni Fabian, at ano ang gagawin niya sa kanya sa kanilang kolektibong kapangyarihan? Pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata at nanatiling hindi gumagalaw habang hawak ang kanyang phone. Nanatili siyang tahimik hanggang sa marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Alam kong hindi ka pa natutulog. May hawak na bote ng thermos si Wendy at pinapagalitan siya. Napangiti si Jasper habang inalis ang gulo niyang isipan at sinabing, may mga bagay pa akong dapat gawin. Pwede silang magpahinga pero ako hindi. Kailangan kong makasabay sa pinakabagong balita. Bakit ang aga mo? Hindi ako makatulog, nag-alala ako sa'yo, kaya maaga akong gumising para ipagluto ka ng sopas. Hindi ka maaaring patuloy na manatiling ganito. Kumuha ka ng kaunti para mapunan ang sarili mo at magpahinga ka mamaya. Umupo siya at sineryoso si Jasper matapos ay lapag ang bote ng thermos sa harapan niya. Hinihintay ni Wendy ang sagot ni Jasper pagkatapos niyang magmukmak, ngunit lumingon siya at sa halip ay nakita niya si Jasper na nakatingin sa kanya ng nakangiti. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Nahihiya at hindi komportable si Wendy matapos makitang kakaiba ang tingin ni Jasper sa kanya. Kaya naman, mabangis niyang tanong. Parang nagiging mabuting asawa at ina ka na. Binuksan ni Jasper ang bote ng thermos at ngumiti. Hoy, ako na. Pagmamalaki ni Wendy. Dumating sa punto ang kanilang relasyon na hindi na nahiya si Wendy na pabulaanan ang sinabi ni Jasper habang tinangka nitong take advantage siya sa kanyang mga salita. Ngumisi si Jasper at ibinaba ang ulo para humigop ng sabaw. Ang mga pulang petsa nito na may ginseng nilagang pugad ng ibon. Parang tubig alat ang lasa. Bakit? Ang sarap ba? Kinakabahang tanong ni Wendy. Humigop muli si Jasper, ngumiti, at sinabing, hindi, mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Wendy. First time kong uminom ng salted stew bird's nest. Akala ko asukal. Kalimutan ang lasa o ang mga sustansya. Ang isang maliit na mangkok ng sopas ay kinakailangan upang mabagal ang pagluluto ng hindi bababa sa 1 oras. Anong oras na? Malamang ay nagising si Wendy ng alas 3 o alas 4 ng madaling araw para ihanda ito, at kailangan niyang ihatid ito sa opisina. Dahil lang doon, inubos ni Jasper ang buong bote ng sopas, hanggang sa wala nang natira. Huwag uminom kung masama ang lasa. Gagawa ako ng mas mahusay sa susunod, nahihiyang sabi ni Wendy. Naisip niyang gumawa ng isang bagay para kay Jasper upang mapunan ang kanyang sarili, ngunit nakaramdam siya ng pagsisisi pagkatapos gumawa ng isang walang ingat na pagkakamali. Ito ay medyo nakakapreskong. Ibinaba ni Jasper ang walang laman na bote at commandant kay Wendy. Gawin mo pa ang iyong handmade na nilagang. Iinom pa rin ako kahit arsenic. Nabluff ka. Matamis na sagot ni Wendy sa spoiled na paraan. Ang mga babae at lalaki ay pareho, at sila ay may magkatulad na kalikasan. Walang libreng tanghalian sa mundong ito, kung maganda ang pakikitungo ko sa iyo, ito ay dahil handang ibigay ko sa iyo ang lahat, ngunit sana ay malaman mo na ako ay tapat sa iyo. Bawat gawa ng kabaitan ay kailangang ibalik. Kung hindi,
Ito ay hindi pantay at hindi magtatagal. Sa kasalukuyang panahon, hindi kailanman pinabayaan ni Jasper ang mga taong nasa tabi niya. Not to mention na ang taong ito ay si Wendy. Kamusta ang sitwasyon ngayon? Mukhang good mood ka, tanong ni Wendy. Alam niyang stressed si Jasper nitong mga araw na ito, kahit na walang sabihin sa kanya si Jasper. Gayunpaman, bilang isa sa mga pinakamalapit na tao kay Jasper, nakahanap si Wendy ng mga bakas at pahiwatig tungkol sa kung ano ang humantong sa hindi pangkaraniwang pag-uugali ni Jasper. Sa mga ganitong sitwasyon, wala siyang maitutulong. Wala siyang nagawa kundi alalayan si Jasper mula sa likuran. Hindi naman masama, isang ngiti ang ibinigay ni Jasper sa kanya. Talaga. Nagliwanag din ang mood ni Wendy matapos makumpirma na si Jasper ay tunay na nakangiti mula sa kanyang puso kaysa bulag na aliwin siya. Si Jasper ay nahihiyang nagpahiwatig na lumapit si Wendy sa kanya, pagkatapos ay binuksan niya ang system display sa computer. Paano? Magkano ito? Dilat na dilat ang mga mata ni Wendy. Ang gulat at hindi makapaniwala sa mukha niya ay cute. Hindi mahalaga kung sino man ito. Pagkatapos na makita ang mga numerong tumitibok ng puso, halos palaging pareho ang kanilang mga reaksyon, novel drama. Halos doble. Sinamantala ni Jasper ang pagkakataon na yakapin si Wendy, ipinatong ang ulo sa balikat nito at ninanamnam ang halimuyak ng buhok ng dalaga. Ito ay tunay na nakaka-relax. Let me put it like this, if the funds were withdrawn, not only we can pay off all of JW company debts and also the funds that we took out from JW Electronics, but we also won't have any financial problem. Sa loob ng mahabang panahon sa hinaharap, hanggang sa mag-aalala tayo na marami tayong pera. Kung handa kaming isapubliko ang impormasyon, isasama kami ng mga magazine iyon sa mga pinakamayayamang tao sa bansa. Ang mga magazine na ibig niyang sabihin ay ang Huron Rich List at Forbes Billionaires. Dahil sa tradisyonal na kultura ng bansa kaya maraming low-profile businessmen ang tumangging maglantad. Walang magpiprint ng kanilang mga pangalan dito kung tumanggi silang payagan ito. Halimbawa, ang Spencers, ang Shanghai Stock Market King, at ang Jaws mula sa North. Kahit sino sa kanila ay madaling makapasok sa listahan ng pinakamayamang numero sa bansa. Ang mga bilyonaryo na kilala ng karamihan ay umabot sa antas na lumampas sa 99.999% ng 1 bilyong populasyon ng bansa. Kung gayon ano pang hinihintay natin? Takbo tayo. Tuwang-tuwa si Wendy, nagniningning ang kanyang mga mata sa gintong sinag ng liwanag na bihirang makita ni Jasper noon. Napakaraming pera kaya hindi mo na kailangang magsumikap pa. Bawiin ito at tumutok sa ating negosyo. Maaari tayong magtrabaho kung gusto natin, o maaari tayong maglakbay sa mundo. Tumawa si Jasper at sinabing, "You little petty thing, yun lang ba ang gusto mo?" Itinagilid ni Wendy ang ulo, sa kasamaan daw sa dibdib ni Jasper na namumula ang mukha. Basta kasama kita, wala na akong pakialam kahit mayaman man ako o mahirap. Magiliw na ngumiti si Jasper, niyakap niya si Wendy ng mahigpit at sinabing, "Alam ko, pero kapag sobra ang pera, hindi madaling umalis at magretiro." Sa totoo lang, imposible. Kung isasantabi ni Jasper ang lahat para magsaya sa kanyang sarili ngayon, tatalikuran siya ni Fabian at itutulak siya sa bangin bukas. Empire Meat, ito ay isang lason na karayom sa puso ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1376. Hinawakan ni Jasper si Wendy habang nagbubulungan sila ng sweet nothings sa isa't isa. Karamihan sa usapan ay puro chismis lang. Sa tuwing sila ay nasa ganitong estado, hindi nila pinapatay ang mood sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa trabaho. Sa halip, magdadaldalan lang sila ng walang pag-iisip. Gayunpaman, ito ang mismong bagay na magpapatibay sa kanilang relasyon. Habang nakikipag-chat si Jasper kay Wendy, nakatuon siya sa mga balita tungkol sa Estados Unidos. Tulad ng inaasahan, ang gobyerno ng Estados Unidos ay naglabas kaagad ng isang detalyadong ulat ng balita tungkol sa pag-atake ng terorista na ito. Kahit na wala pa sa kanila ang huling bilang ng mga nasawi, ang bilang ng mga taong nasadjep at ang bilang ng mga bangkay na natuklasan ay umabot sa isang nakakatakot na bilang. Mula sa opisyal na anunsyo na ito, naramdaman ng karamihan sa mga tao ang matinding galit ng gobyerno ng Estados Unidos. Matapos ang nangyari ngayon, naging alerto ang Estados Unidos.
Nararamdaman ng lahat na hindi hahayaan ng Estados Unidos na ito ay magpahinga ng madali. Samantala, hindi gaanong pinansin ni Jasper ang mga balita tungkol sa politika at militar. Sa halip, napansin niya ang isang pahayag sa anunsyo. Ngayon, tungkol sa oras ng pag-atake ng terorista na ito at ang malaking epekto nito sa ekonomiya ng bansa, ang pinagsamang komperensya ng mga pinuno ng pananalapi ay nag-imbita ng punong pangkat ng ekonomiya, pati na rin ang presidente ng Federal Reserve, Greenspan, upang talakayin ang mga susunod na hakbang. Isang malaking bagyo ang nakatago sa likod ng pahayag na ito. Bukod dito, nariyan din ang labanan na dulot ng mga awtoridad na nag-aaway at nagpaplano laban sa isa't isa sa dilim. Hindi namin matiyak kung gaano katagal ang talakayan sa naaangkop na mga hakbang sa pagwawasto. Bulong ni Jasper nang maramdaman niya ang patuloy na paghinga ni Wendy sa kanyang mga braso. Nang ibaba niya ang ulo niya ay napansin niyang nakatulog na ito habang nakasandal ang ulo sa balikat nito nang hindi niya namamalayan. Matapos tumawa ng mahina si Jasper, marahan niyang binuhat si Wendy at tumayo para lumabas ng kwarto. Dahil maaga pa, nakita niyang may mga empleyadong maagang dumating na nagsimula ng magtrabaho. Nang makita ng mga empleyado ang kanilang amo na maingat na bitbit ang kanyang asawa sa opisina, napangiti sila. Ang mga lalaking empleyado ay halos simpleng isip at walang muwang, kaya nang makita nila ang eksenang ito, nakalimutan nilang lumayo, at sa halip, tumahimik na lamang silang nakatayo doon at nanonood. Samantala, kinukulit ng mga babaeng empleyado si Jasper. Hindi man sila naglakas loob na gumawa ng anumang ingay para gisingin si Wendy, hindi may tago ang inggit at pangungutya sa kanilang mga mata. Maganda rin ang mood ni Jasper, at hindi marinig ang tawa niya habang nakangiting binuhat si Wendy papasok sa opisina. Pagkatapos, dinala siya nito sa maliit na silid pahingahan sa kanyang opisina. Hiniling ni Jasper ang lounge na ito noong nire-renovate nila ang opisina. May banyo at kama sa loob, kaya maaari itong ituring na isang maliit na silid na magagamit anumang oras. Matapos ilagay ni Jasper si Wendy sa kama, hugasan ang kanyang mukha. Nang makaramdam siya ng kaginhawaan, bumalik siya sa trabaho. Hindi pa natatapos ang isyo, kaya nanggigil pa rin si Jasper. Kailangan niyang panoorin ang anumang mga galaw, at kasabay nito ay hindi mapigilan ang paghawak ng negosyo sa opisina. Kailangan niyang asikasuhin ang maraming dokumento at hindi na niya maantala pa ang mga gawain. Sumikat ang araw sa Harbor City. Ang mataong lungsod ang pinakamasigla noong mga 9:00 ng umaga. Isang villa district sa Repulse Bay na hindi bukas sa publiko ang ginawang high-end club. May swimming pool, golf course, at isang standard racecourse din. Sa isang punto, ito ang lugar na gustong pasukin ng lahat ng paparazzi sa Harbor City. Gayunpaman, kahit ang mga paparazzi na kilalang malaganap at mapangahas sa kanilang pagbabalita ay hindi nakapasok sa lugar na ito. Kahit na may mangyari dito, hindi ito makakarating sa balita. Ang Harbor City ay langit para sa mga kapitalista. Ang mga kapitalista ang may kontrol sa lugar na ito, at sila rin ang mga taong kumokontrol sa media ng Harbor City. Matapos maitatag ang lugar na ito, ang pangalan lang nito ang nalik sa publiko, ang Empire Meat. Sa kasalukuyan, sa loob ng clubhouse ng Empire Meat, napuno ng mga mararangyang sasakyan ang lugar habang halos kalahati ng mga maimpluwensyang at kagalang-galang na mga young masters at young mistresses mula sa Harbor City ay nagtipon-tipon. Ang mga taong ito ay mga anak ng upper class na bilog sa Harbor City. Higit pa rito, sila ang magiging kahalili ng kalahati ng ekonomiya ng Harbor City sa hinaharap. Gayunpaman, ito lamang ang pagkakataong naruroon ang lahat ng miyembro ng Empire Meat mula noong unang itinatag ang club. Mr. Dormer, nandito ka rin. Akala ko may late ka ng konti. Kukuha ba tayo ng isang baso ng brandy? Isang binata na nakakasual na pananamit ang sumalubong sa isang medyo chubby na lalaki, novel drama. Tamad na humikab si Mr. Dormer, at nakipagkamay siya sa alak na iniharap sa kanya. Hindi ako umiinom. Mga 3:00 o 4 ng madaling araw na ako natulog kagabi tapos magpakatanga sa mga sisiw ng No 8 tapos pinapunta ako dito ng madaling araw. Mamamatay ako kung uminom pa ako. Hindi naman siya pinilit ng lalaking nakakasual na pananamit. Dahil dito, inilagay niya ang alak sa gilid ng mesa at sinabing, napakaraming tao dito, gayunpaman,
hindi kami na-inform ng anuman bago kami hiniling na pumunta rito. I wonder what's going on and why they woke everyone up so early morning. Isang inuman sa 8 o 9 ng umaga. First time kong dadalo sa ganito. Napamura si Mr. Dormer at sinabing, huwag mong subukang alamin kung ano ang gustong gawin ni Mr. Ate ka sa utak mong gisantes. Pinapante niya kami, kaya pumunta kami. Hindi ko pa nakikita ang batang Hastings na iyon. Kakalabas lang niya sa ospital kanina pagkatapos ng operasyon niya at hindi man lang nagreklamo. So ano ang pinagmumura mo? Hindi ako. How would I dare make any ingay when it comes to Mr. Atticus? Curious lang ako, sabi ng lalaking casual ang suot. Mr. Malapit nang dumating si Atticus. Malalaman natin kung ano ang nangyayari pagkatapos niyang makarating dito, mataray na sabi ni Mr. Dormer. Karamihan sa mga tao sa pinangyarihan ay pareho silang nag-uusap. Kahit na ang lahat ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa, hindi nila maisip kung bakit inimbitahan ni Mr. Atticus ang lahat dito kaninang madaling araw. Kahit na ang mga young masters na ito na nakasanayan na sa buhay ng kahalayan ay nakakaramdam ng inis, hindi sila naglakas loob na magreklamo. Sa halip, matiyagang naghintay silang lahat sa pagdating ni Fabian. Hindi naman sila pinaghintay ni Fabian ng matagal. Hindi nagtagal, lumitaw siya sa eksena sa isang formal na damit. May katabi siyang foreigner na blonde ang buhok at asul na mata, which is Morrison. Hindi bihira ang makakita ng mga dayuhan sa Harbor City at masasabing nasaan man sila. Bukod dito, dahil ang mga tao sa pinangyarihan ay pawang mga inapo ng mayayaman at sikat, hindi sila pamilyar sa mga dayuhan. Dahil dito, lahat sila ay maaaring makipag-usap sa isang karaniwang British accent. Gayunpaman, ang hitsura ng dayuhang ito ay nagdulot ng paghinga mula sa mga tao na ang pamilya ay nasa industriya ng pananalapi. Ito ang presidente ng Terre Regional Branch ng Lehman Investment Bank. Bakit siya nandito? Sumali na rin ba siya sa Empire Meet? Lahat ng uri ng pagpapalagay ay maririnig habang ang lahat ay nagsimulang mag-usap sa kanilang mga sarili habang nakatingin kay Morrison. Sa sandaling ito, hinawakan ni Fabian ang isang baso at tinapik ito ng isang kutsara, na lumikha ng isang malinaw na tugtog. Ito ay isang tipikal na kilos na gagawin ng mga tao mula sa mga lupon sa matataas na uri upang sabihin sa iba na tumahimik. Naturally, hindi masusugatan si Fabian nang gawin niya iyon. Lahat, ngayon gusto kong ipakilala ang aking kaibigan dito sa inyong lahat. Ito si Mr. Morrison. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1377. Naniniwala ako na marami sa inyo ang hindi pamilyar kay Mr. Morrison. Gayunpaman, para masigurado na lahat ng tao rito ay may katulad na impresyon sa kanya, ipapakilala ko siya ng opisyal. Mr. Si Morrison, na nakatayo sa tabi ko ngayon, ay ang kasalukuyang presidente ng isa sa Big Four, Terre Regional Branch ng Lehman Investment Bank. Ang kanyang ama, si Mr. Rogers, ay ang presidente ng sikat na hedge fund, Quantum Fund. Mr. Si Morrison at Mr. Rogers ay napakaprestihiyoso sa pandaigdigang industriya ng pananalapi. Iyon ang dahilan kung bakit napakagandang balita na narito ngayon si Mr. Morrison sa Empire Meet. Ipinaanunsyo ko na si Mr. Morrison ang gaganap bilang Vice President ng Empire Meet, novel drama. Nagdulot ng matinding kaguluhan sa mga taong nasa harapan niya ang mga sinabi ni Fabian. Ang ilang mga tao ay tuwang-tuwa, karamihan ay ang mga nasa industriya ng pananalapi. Ang club ay nakapag-recruit ng isang malaking shot tulad ng Morrison, kaya gagawin nitong madali para sa kanila na magpatuloy tungkol sa kanilang negosyo sa hinaharap. Bukod sa lahat, ang koneksyong tulad nito ay napakahirap makuha. Kasabay nito, ang isang minorya ng mga tao ay hindi masyadong masaya. Mr. Dormer, tahimik na lumapit ang lalaking casual na nakadamit kay Mr. Dormer at malungkot na sinabi, hindi ba sinabi ni Mr. Atticus na mga taong may lahing Somar lang ang kukunin niyang miyembro. At pinangalanan din niya ang club bilang ganoon. Ano ang sinusubukan niyang gawin dito? Marahan na ngumiti si Mr. Dormer at sinabing, kalokohan lang yan para makasali ang mga tao noong unang itinatag ang club. Seryoso ka bang naniniwala dyan? At saka, hindi ko iniisip na ito ay isang masamang bagay.
Bagaman bumalik ang Harbor City sa soberanya ng mainland, hindi mo maaaring maliitin ang kapangyarihan ng mga dayuhan dito. Makikinabang tayo sa paggamit ng kanilang impluwensya. Nag-usap silang dalawa habang patuloy si Fabian sa kanyang pagsasalita. Naniniwala ako na alam na ng ilan sa mga mas may kaalamang individual dito na nagkaroon ng pag-atake ng terorista sa Estados Unidos kahapon. Nang mangyari iyon, nakikipag-usap ako kay Mr. Morrison tungkol sa pagsali niya sa Empire Meet. Salamat sa suporta ni Mr. Morrison, mayroon na tayong pagkakataong kumita ng kaunting pera mula sa pag-ataking ito ng terorista. Ibinibigay ko sa lahat ang pagkakataong ito ng libre, at nasa iyo kung gagamitin mo ito. Pagkasabi noon ni Fabian, sumenyas siya at niyaya si Morrison sa harapan ng stage. Lumapit si Morrison. Pagkatapos, tumingin siya sa mga miyembro ng club na nasa harap niya at walang humpay na sinabi, "Hello everyone. Simula ngayon, ako na ang magiging Vice President ng Empire Meet. Ngayon lang ako nakarating, kaya wala akong dalang regalo para sa inyo. Sa makatuwid, ito. Ang pagkakataon ay magiging regalo ko sa inyong lahat. Plano kong magsimula ng pansamantalang pangkat ng pagpopondo na ang pangunahing layunin ay mang-alap ng pondo para sa amin. Pagkatapos, gagamitin namin ang mga pondong ito para makapasok sa merkado sa United States para kumita ng malaking kita. Sa prinsipyo, lahat ay maaaring sumali, at ang halaga ng pagpasok ay dapat na hindi bababa sa 5 milyong harbor dollars. Walang pinakamataas na limitasyon." Matapos marinig ang sinabi ni Fabian at Morrison, mas lalong lumakas ang usapan sa hall. Tuwang-tuwa ang ilan sa kanila at hindi na sila makapaghintay na ibigay agad ang kanilang pera. Kasabay nito, ang ilan sa kanila ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagdududa at pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha. Ganun pa man, nagningning ang mga mata nila. Ang mga tao sa pinangyarihan ay pawang mga inapo ng mga makapangyarihang pamilya. Kahit na ang ilan sa kanila ay hindi masyadong matalino, karamihan sa kanila ay may mahusay na pinag-aralan at marunong silang mag-isip ng nakapag-iisa. Sa makatuwid, likas nilang naisip na may mali tungkol dito. Mr. Atticus, Mr. Morrison, mayroon bang seguridad sa kita para sa pondong ito? Biglang tanong ni Mr. Dormer. Tumingin ang asol na mga mata ni Morrison at sumagot siya, "Kung kailangan mo ng tubo na may kasamang seguridad sa kita, hindi mo ba naisip na mas angkop para sa iyo na bumili mula sa isang pondo sa pamamahala ng yaman? Ito ang magiging pribadong pondo natin, kaya hindi ko ginagarantiya ang sino man sa inyo ng anuman." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1378. O marahil, si Atticus at ang aking pangalan ay magsisilbing garantiya. Mahinahong sinabi ni Fabian, "Mr. Dormer, nag-aalala ka ba na dayin kita?" Nagulat si Mr. Dormer nang marinig iyon. Mabilis siyang ngumiti at sinabing, "Hindi ko sinasadya." Pinangunahan ni na Mr. Atticus at Mr. Morrison ang pondong ito kaya sigurado akong magiging maayos ito. May mga taong mas duwag, tulad ng kanyang ama. Marunong lang siyang matakot sa takot at hindi niya pinangarap na samantalahin ang pagkakataong nakatayo sa harapan niya. Kaya naman nakatadhana siyang magpatakbo ng maliliit na negosyo na nagbebenta ng mga materyales sa gusali. Isang boses ang biglang narinig. Ang nagsabi noon ay si Mr. Hastings, nakalalabas lang sa ospital pagkatapos ng kanyang operasyon. Medyo namumutla pa rin siya at nanghihina. Mahiwagang nakangiti ang maraming tao nang marinig nilang iniihaw ni Mr. Hastings si Mr. Dormer. Ang bilog sa Harbor City ay hindi ganoon kalaki at ang isang maliit na bagay ay maaari ding maging sanhi ng malaking kaguluhan. Magkasosyo sa negosyo sina G. Dormer at G. Hastings. Gayunpaman, pagkatapos ng isang nabigong pakikipagtulungan, hindi na sila sarado tulad ng dati. Hindi rin sila pwedeng magkatabi sa iisang kwarto. Ito ay isang napakapublikong sikreto ngayon. Nang marinig iyon ni Mr. Dormer, bumagsak ang kanyang mukha at malamig niyang sinabi, "Mr. Hastings, pakibantayan ang iyong dila." May panunuya, nilinggan ni Mr. Hastings si Fabian at sinabing, "Mr. Atticus, binibigyan ninyo ni Mr. Morrison ng pagkakataon ang lahat na kumita ng pera, at ito ay isang magandang bagay. Hindi man lang makuha ng mga tao doon kahit magmakaawa sila. Kung sakaling may gustong magsalita ng masama tungkol sa akin,
Ako, si Drew Hastings, ay maglalagay muna ng 60 milyong harbor dollars, novel drama. Agad na gumanda ang mood ni Fabian. Very good, Mr. Hastings. Mag-usap tayo ng private pagkatapos ng party. Dahil sa pananalitang ito ay bahagyang namula ang mukha ni Drew dahil sa excitement. Tila gumaling na siya sa lahat ng karamdaman. Samantala, ang iba sa kanila ay naiinggit at naiinggit. Lihim silang nakaramdam ng pagsisisi na huli na sila. Kahit na lahat sila ay miyembro ng Empire Meet, ikinategorya sila sa iba't ibang klase. Halimbawa, nasa middle class sina Drew at Mr. Dormer, habang nasa ibaba ng bahagya ang lalaking casual na nakadamit kanina. Siyempre, nakatayo si Fabian sa tuktok ng pyramid. Malinaw na pinatunayan ng pahayag ni Fabian na mawalan man ng pera si Drew, sulit ito. Kaya, pagkatapos niyang pukawin ang damdamin ng karamihan, lahat ay nagsimulang maglagay ng pera ng galit na galit. Pagkatapos noon, ang pondo na itinatag mahigit 10 minuto ang nakalipas ay naglalaman na ngayon ng humigit kumulang 10 bilyong harbor dollars. Ang ilan sa mga anak ng mga pamilya sa industriya ng pananalapi ay may higit sa sapat na pera kaysa sa kakailanganin nila. Sa makatuwid, upang patunayan ang kanilang sarili kay Morrison, namuhunan sila ng ilang daang milyon sa isang pagkakataon. Kung tutuusin, ito ay isang tamang pamumuhunan, para hindi sila maging maramo sa kanilang pera. Nang makita ni Fabian at Morrison na dumarami ang pondo, nagkatinginan sila at napansin ang nasisiyahang pagtinang sa mga mata ng isa't isa. Sige, lahat, kung gusto mong mamuhunan, may mga taong makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon. Kailangan mo lang makipagtulungan sa kanila kapag nangyari ito. Ngayon, may iba pa akong kailangang ipahayag. Sabi ulit ni Fabian. Agad na tumahimik ang maingay na silid. Lahat ay nakatingin kay Fabian na nanlalaki ang mga mata at naghihintay sa susunod niyang sasabihin sa kanila. Ang Empire Meet ay hindi kailanman nagkaroon ng ganoong kalaking kaganapan mula nang ito ay itinatag. Noon, naghangad akong bumuo ng isang plataporma para sa inyong pakikipag-ugnayan at pagbuo ng inyong mga koneksyon. Gayunpaman, hindi ko pa rin mapipigilan ang mga tao na pumunta upang pukawin tayo. Kaya ngayon, plano kong tipunin ang lahat ng kapangyarihan sa Empire Meet para sirain ang mga nanggagalit sa atin. Ito ay para magbigay ng leksyon sa mga taong naglalakas loob na hamanin ang Empire Meet, ngunit kasabay nito, ipinapahayag din namin sa lahat na ang Empire Meet ay hindi isang lugar ng ecstasy kung saan ang mga hedonist ay pumupunta upang magsaya. Sa halip, ito ay isang tunay na kapangyarihang pangkomersyo na hindi maaaring pabayaan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1379. Mr. Atticus, sinong nang ahas na guluhin ka? Kailangan mo lang magsabi ng isang salita at tayong lahat na magsasama-sama at papatay sa kanya. Si Drew pa rin. Pinatunayan niya ang sarili niya kay Fabian ngayon lang, kaya natural, akala niya siya ang alipors ni Fabian. Kaya, agad siyang nag-voice out nang matapos magsalita si Fabian. Nagkataon, si Fabian ay lubhang nangangailangan ng ganitong uri ng hangnan sa ngayon. Nakatingin na ngayon si Fabian kay Drew na may matamang tingin. Ngumiti siya at sinabing, "Tama ka Mr. Hastings. Gayunpaman, kailangan kong itama ka sa isang bagay. Hindi ako pinupukaw ng taong ito, sa halip, pinoprovoke niya ang Empire Meet. Sa makatuwid, hindi lang siya ang aking kaaway, ngunit siya rin ang kaaway ng lahat sa Empire Meet." Nang sabihin ito ni Fabian, tiningnan niya ang mga miyembro ng club na kinabibilangan ng mga tao mula sa mga background at pamilya na sumasaklaw sa lahat ng industriya. Bago itinatag ang Empire Meet, nangako ako na lahat ng tao sa Empire Meet ay magiging mga kapatid ko. Bukod dito, ang Empire Meet ang magiging malaking pamilya natin. Ngayong nabuli na ang pamilya namin, ang dapat naming gawin ay patayin ang taong naglakas loob na manggulo sa amin. Kung ang sino man ay walang lakas ng loob na gawin iyon, hindi sila karapat-dapat na manatili sa club. Mabigat ang pahayag na ito. Parang pinipilit niyang magdesisyon ang lahat. It was either nakinig sila sa kanya or they got the hell out. Sa sandaling ito, walang maglalakas loob na makipag-usap pabalik kay Fabian. Pagkatapos ng lahat, kung gagawin nila iyon, sila ay magpinta ng isang maliwanag na pulang target sa kanilang sarili. At saka, walang maglalakas loob na tumawid sa Fabian sa Harbor City pa rin, novel drama.
Si Fabian ay nagpakita ng isang nasisiyahang ngiti matapos tanggapin ang katahimikan. Siguro lahat ay sumasang-ayon. Ngayon, taken ko si Conrad Monti. Ang mga tao dito ay may mga negosyo ng pamilya na sumasaklaw sa lahat ng industriya. Kung magtutulungan tayo, walang makakapantay sa atin. Mr. Atticus, sino ang kalaban natin? May nagtanong sa lahat ng mahalagang tanong. Anong kalokohan? Buti sana kung ordinaryong tao lang ang karibal nila. Gayunpaman, kung mag-short circuit si Fabian at nagpa siya na dalhin ang lahat upang labanan ang apat na pinakamayayamang pamilya, ano ang kanilang gagawin? Sigurado akong karamihan sa inyo ay narinig na ang pangalang ito. His name is Jasper Lane, mahinang sagot ni Fabian. Karamihan sa kanila sa kwarto ay pamilyar sa pangalan ni Jasper. Pakiramdam nila ay narinig na nila ang pangalan niya noon ngunit hindi nila maalala kung sino iyon. Gayunpaman, nakakasigurado sila na hindi siya taga Harbor City. Walang sino man sa Harbor City ang magiging napakabaliw upang pukawin si Fabian. Ang ibig mo bang sabihin ay si Jasper Lane, ang negosyante mula sa mainland na nag-isip din ng market rescue sa Harbor City? Nabalitaan kong nagmamay-ari siya ng JW Company at maganda ang takbo nito. Ang ilan sa kanilang mga pamilya ay magnenegosyo sa mainland kaya sila ay higit na nakakaalam at sa gayon ay nagtanong. Oo, si Jasper ay isang mainlander. Ang kanyang mga negosyo ay nasa mainland din, at mayroon siyang napakagandang relasyon kay Henry Lo. Ang JW Company ay nasa ilalim ng kanyang pangalan, at kabilang dito ang mga industriya tulad ng entertainment, real estate, electronics, internet, at iba pa. Masasabing puno siya ng potensyal. Pinaikit ni Fabian ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, kaya siya ay matapang at may sapat na tiwala upang pukawin ang Empire Meat. Ngayon, kailangan ng Empire Meat na ay target at isara ninyo ang mga subsidiary ni Jasper. Ang sino mang natatakot ay maaaring umalis ngayon. Hindi ako magagalit. Kahit na sinabi iyon ni Fabian, hindi tanga ang mga miyembro. Una, sa nakikita nila, taga-mainland si Jasper, kaya hindi sila natakot sa kanya. Pangalawa, si Fabian ang manggaguna at ang iba ay susunod. Si Fabian naman ang magsutake ng risk kung meron man, bakit sila matatakot? Lastly, kung tumakas sila ngayon, siguradong mag-fallout sila kay Jasper. Ito ay ibinigay. Kung tutuusin, kahit 3 taong gulang ay hindi maniniwala sa kanya kapag sinabi niyang hindi siya magagalit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1380. Mabuti. May mga ari-arian si Jasper sa Harbor City sa anyo ng Advent Entertainment Group. Magsimula tayo sa isang ito. Mula sa araw na ito, sana wala sa inyo ang makatrabaho ang mga artista mula sa Advent Entertainment Group. Kabilang dito ang mga endorsement, advertisement, pagrente ng venue, screening ng sinehan, mga bagong release ng kanta, at iba pa. I want the artists under Jasper to not star in any movies or drama even if they do. I want to be no channels that will dare to play them. Gusto kong wala silang mga industriya na naghahanap sa kanila para sa pag-endorso at pag-advertise. Ayoko rin na may sinehan na mag-premiere ng mga pelikula nila. Sa madaling salita, gusto ko silang ganap na isara. Sa ngayon, walang ideya sina Fabian at Empire Meat kung anong uri ng bagyo ang ay dudulot ng desisyong ito. Mabilis na nag-react ang Empire Meat. Kinagabihan pagkatapos ng party, sa loob lamang ng ilang oras, ilang mga inapo na nagtrabaho sa Advent Entertainment Group ang agad na nagsagawa ng plano ni Fabian. Tinapos nila ang lahat ng pakikipagtulungan sa Advent Entertainment Group. Normal para sa isa o dalawang kumpanya na biglang huminto sa kanilang pakikipagtulungan. Gayunpaman, nang sabay-sabay na tinapos ng mahigit 10 kumpanya ang kanilang mga partnership, agad na iniulat ang biglaang pagbabagong ito sa presidente ng kumpanya, si Ryder. Anong nangyayari? Inangat ni Ryder ang kanyang ulo at tiningnan ang manager ng marketing department pati na rin ang manager ng operating department na may displeasure. Sa ngayon, ang dalawang manager ay parehong mukhang malikot. Higit 10 kumpanya ang humiling na wakasan ang kanilang mga kontrata ng biglaan. May nangyari ba sa mga artista natin, o may nangyari ba sa kumpanya? Gayunpaman, ang mga kontratang ito ay kinasasangkutan ng 5 hanggang 6 sa aming pinakasikat na mga artista ngayon.
Kabilang sa mga ito ay kahit na ang pinakamahusay na aktor at aktres. Imposibleng may mangyaring masama sa kanila ng sabay-sabay. Napabuntong hininga ang manager ng operating department at nagpatuloy, "Tsaka, tinanong ko na ang mga artista at wala silang ideya kung ano ang nangyari. Nalilito rin sila gaya natin." Knock knock knock. Maririnig ang tunog ng katok. "Come in," sabi ni Ryder sa malalim na boses. Ang taong pumasok ay mula sa departamento ng pelikula at namamahala sa mga pakikipagsosyo sa sinehan. Basang-basa siya sa pawis habang sinasabi, "Mr. Lawrence, masamang balita. 70% ng mga sinehan sa Harbor City ang gustong tanggalin ang mga pelikulang ginawa ng aming kumpanya." Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Ryder na may mali. May nagtatarget sa Advent Entertainment Group mula sa likod ng mga eksena. Damn it, sino ang may kakayahang gawin ito? Kasama sa aming kumpanya ang 60% ng pinakamahusay na mga artista sa Harbor City. Kung hindi nila sinescreen ang mga pelikulang pino-produce nila, maglalaro ba sila ng cartoons para sa mga nanonood ng pelikula? Galit na sabi ni Ryder. The person from the cinema department said with a bitter smile, "They took down our movies and played movies produced by other companies." Mr. Lawrence, kailangan mong mag-isip ng isang bagay sa lalong madaling panahon. Magkakaroon ng malaking problema ang aming kumpanya kung magpapatuloy ito, novel drama. Bakit ka ba nagmamadali? Ungol ni Ryder. Dapat kayong bumalik at aliwin ang lahat habang sinusubukang alamin kung sino ang nagtatarget sa amin. I-report ko ito sa headquarters. Sabi ng manager ng marketing department sa kahihiyan, "Mr. Lawrence, nalilito kami gaya mo. Ang mga dahilan na ibinigay ng mga kumpanyang ito ay pareho. Kailangan daw nilang wakasan ang advertisement at endorsement contracts dahil sa tactical readjustment sa loob ng kanilang mga kumpanya. Gayunpaman, hindi nila gustong ibunyag ang higit pa. Kakaiba, maraming taong karanasan si Ryder, at agad niyang nalaman na may hindi tama. Mr. Lawrence, kadalasan kapag ang isang kumpanya ay nag-terminate ng kanilang advertisement at kontrata sa pag-endorso sa kalagitnaan, ito ay dahil sa ilang malaking iskandalo tungkol sa mga artist na maaaring makaapekto sa kanilang brand image. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1381. Nang matanggap ni Jasper ang tawag mula kay Ryder, abala siya sa pakikinig sa mga reklamo ni Sean. "Mr. Lane, hindi ako umiiyak sa kahirapan ko. Gayunpaman, sa nakalipas na ilang buwan ng ikalawang kalahati ng taon, ang karamihan sa presyo ng lupa sa unang antas na mga lungsod ay tumaas ng humigit kumulang 30%, na naging dahilan upang maging napakahigpit ng budget sa loob ng aming kumpanya ng real estate. Hindi namin mabili ang 2 piraso ng lupa na hinahangad namin at binalak naming bilhin pagkatapos mong kunin ang mga pondo noon. Pagkatapos ng panahong ito, kailangang isaalang-alang ng punong tanggapan ang aming departamento ng proyekto. Hindi pa kami handang iwanan ang mga proyektong iyon. Dapat mong tandaan na ang industriya ng real estate ay nangangailangan ng maraming pera upang maglaro. Hindi kami makakapagpakita sa iyo ng anumang mga resulta kung wala kaming pera." Humigop ng tubig si Jasper at diretsong sinabi, "Huwag ka nang magreklamo sa akin. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Isa pa, medyo huli ka na. Ang kumpanya ng electronics at ang taong namamahala sa Abilon ay nagsabi na ng isang bagay na katulad sa akin. Kung napakayaman natin, sa tingin mo ba ay kukuha tayo ng pondo sa iyong kumpanya? Sa lalong madaling panahon, ang ilan sa mga pondo ay ibabalik sa kumpanya, ngunit ang lahat ng sinasabi mo ngayon ay na ikaw ay nasa isang mahirap na posisyon at na ito ay mahirap para sa iyo. Mahigpit ang pera, kaya sa tingin mo sino ang dapat kong tulungan at hindi tulungan?" Nagnganga si Sean at sinabing, "Lance, mukhang masayahin si Lance pero alam kong masamang bata siya. Pati si Wayne. Damn it, ang pangit niya at ang dami niyang pakulo." Ikinaway ni Jasper ang kanyang kamay sa pagod at sinabing, "Tama na. Itigil mo na yang kilos mo. Ang lahat ng mga sangay ay lumalaki ngayon kaya lahat sila ay nangangailangan ng suporta sa pera. Alam na alam ko ito. Ay lalaan ko ang mga pondo pagkatapos nating makakuha ng mas matatag na pondo sa punong tanggapan, novel drama." Nang marinig ito ni Sean ay napangiti siya. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono sa mesa.
Inangat ni Jasper ang ulo niya para sabihing lumabas si Sean bago kunin ang telepono. Ito si Jasper Lane. Mr. Lane, ako ito, Ryder Lawrence. Nang marinig ni Jasper ang boses na iyon, nagtaas siya ng kilay at ngumiti. Sabi niya, huwag mong sabihin sa akin na narito ka para umiyak din tungkol sa pagiging mahirap. Mapait na tumawa si Ryder at sinabing, Mr. Lane, may mas importante pa akong i-report sa'yo. Tumigil sa pagiging mapaglaro si Jasper at seryosong nagtanong, ano ang nangyayari? Sinabi agad ni Ryder kay Jasper kung ano ang nangyayari sa Advent Entertainment Group ng detalyado. Pagkatapos niyang i-report ito kay Jasper, sinabi ni Ryder kay Jasper ang naisip niya tungkol dito. Mr. Lane, sa nakikita ko, may sumasabotahe sa amin. At saka, hindi pa ako nakakita ng ganoong agresibong pag-atake. Nakakolekta ako ng impormasyon sa ilan sa mga kumpanyang sabay na nag-terminate ng kanilang mga kontrata sa amin. Nagmula sila sa iba't ibang industriya, mula sa fashion, cosmetics, at sari-sari. Mayroon ding isa na nasa industriya ng aquaculture. Ayon sa aking karanasan, maaaring ang kabilang partido ay isang taong may higit na kapangyarihan kaysa sa pamahalaan ng Harbor City, o sila ay nagtitipon ng isang grupo ng mga tao mula sa iba't ibang industriya upang i-target tayo. Nang malaman ni Jasper ang tungkol sa pag-atake sa Advent Entertainment Group, hindi niya naisip na si Fabian ang nasa likod nito. Sa pamamagitan ng pagpapares nito sa text ni Conrad noong nakaraan, naiugnay niya ang terminong Emperor Meat sa mga pahiwatig na ibinibigay sa kanya ngayon. Kaya, ang lahat ay agad na nagkaroon ng kahulugan. Gayunpaman, walang ideya si Ryder tungkol sa alinman sa mga ito. Kaya naman, nang mahinuha ni Ryder ang isang conclusion na hindi masyadong malayo sa katotohanan, hindi naiwasang humanga si Jasper. Ang karanasang manager ng entertainment na ito mula sa Hollywood ay mas mahusay kaysa sa inaakala niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1382. Si Fabian, mataray na sabi ni Jasper. Sandaling huminto ang boses ni Ryder sa kabilang dulo ng telepono. Malinaw, si Ryder, na nanatili sa Harbor City ng napakatagal, ay maituturing na bilang isang tao mula sa itaas na lupon ng klase. Dahil dito, hindi siya pamilyar sa pangalang iyon. With a bitter chuckle, Ryder said, Mr. Lane, kung siya, natatakot ako na ikaw lang ang makakaayos nito. Alam kong may gagawin si Fabian, pero nagulat ako sa bilis at aggression niya. Siya ay tunay na isang young master mula sa pamilya Atticus. Ibang-iba siya sa mga ordinaryong tao. Na-detect ni Ryder ang complimentary tone sa mga salita ni Jasper, kaya naman, malungkot niyang sinabi, Mr. Lane, nalulugi tayo sa bawat minutong lumilipas. Gayun din, kung hindi natin ito aalagaan sa lalong madaling panahon, ang reputasyon ng kumpanya ay lubhang maaapektuhan. Dapat alam mo na kumikita ang mga artista sa kanilang reputasyon. Kung wala silang anumang publisidad sa mahabang panahon, kahit na ang pinakasikat na mga artista ay mawawalan ng trabaho. Kumusta ka pa rin sa mood para kutsain siya? Tumawa si Jasper at sinabing, huwag kang mag-alala. Ito ay hindi isang malaking bagay, ngunit ikaw ay nababalisa na. May solusyon ka na ba, Mr. Lane? Gulat na sabi ni Ryder. Matiag ang paliwanag ni Jasper, ayon sa aming pangmatagalang plano, aabandonahin namin ang merkado sa Harbor City sa madaling panahon. Wala nang natitira pa sa palengke na ito. Hindi pa ito stagnant, pero hindi na kayang suportahan ng entertainment industry sa Harbor City ang napakaraming artista. Dahil dito, palagi naming tina-target ang merkado sa mainland mula nang itatag ang kumpanya. Ang kabuuang paglipol ng kamay ni Fabian sa ngayon ay maaaring hindi isang masamang bagay. Nasa tamang panahon na para hikayatin kami at ang aming mga artista na ganap na lumipat sa merkado ng mainland, novel drama. Natakot si Ryder sa sinabi ni Jasper. Hindi niya maiwasang sabihin, Mr. Lane, tama ka. Sa pagtulong sa amin ng Easy Media, nagawa namin ang aming mga trabaho ng walang anumang sagabal sa mainland sa nakaraang taon. Gayunpaman, natatakot ako na hindi pa rin kami sapat na handa upang ganap na umalis sa Harbor City at pumasok sa mainland. Nakahanda, huli na kung kailangan mong maging ganap na handa bago mo gawin ang anumang bagay.
Kailangan mong pumasok ng tuloy-tuloy at mag-strike ng husto pagdating sa negosyo, kadalasan, walang bagay sa mundong ito na ganap na walang panganib. Ibinaba ni Jasper ang pag-aalinlangan ni Ryder. Lalong naging confident si Ryder pagkatapos niyang marinig iyon. Sa anumang kaso, ang matatangkad na tao ay unang mamamatay kung ang langit ay bumagsak. Bukod dito, si Jasper ay hindi kailanman gumawa ng maling desisyon bago ito, at isang bagay na mahusay ay palaging darating mula sa kanyang pamumuno. Halimbawa, hindi lang sila nabigo ng subukan ng kumpanya na pasukin ang merkado sa mainland bago ito, kumita pa sila ng malaki. Dahil dito, ang lahat sa kumpanya, kasama si Ryder, ay lubos na nagtiwala kay Jasper. So, Mr. Lane, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Ryder. Isa lang ang plano. Kung ang mga sinehan sa Harbor City ay hindi magpapalabas ng aming mga pelikula, kung gayon hindi kami pupunta sa kanila. Ano ang silbi ng 10-10 milyong manunood sa Harbor City? Kailan tayo kikita kung sa kanila lang tayo aasa? Dapat pumunta tayo sa mga sinehan sa mainland. Sa ngayon, ang mga sinehan sa mainland ay kulang sa mga dekalidad na pelikula kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa hindi magandang pagganap sa mga tuntunin ng pagbebenta ng tiket. Kung hindi nila kami bibigyan ng venue para sa aming mga produksyon, gagawin namin ito sa mainland. Kung hindi nila ay endorse ang ating mga artista, kukuha tayo ng mga endorsement mula sa mga negosyo sa mainland. Maaari kang pumunta at magbasa sa mga sangay ng JW. Nasa iisang team kaming lahat kaya magiging mas madaling pag-usapan ang mga bagay na ito. Ang mga artista sa Harbor City ay mas kilala kaysa sa mga nasa mainland. At saka, mas marami rin silang fans. Hanggat tama ang presyo, malalaman nila kung ano ang pipiliin. In short, kung hindi kami papayagan ni Fabian na magnegosyo sa Harbor City, hindi namin gagawin. Gagawin natin ito sa mainland. Pagkatapos ng lahat, ang mainland ay may mas maraming kliyente at maaaring magbigay sa amin ng isang mas maliwanag na hinaharap. Oo, ang Harbor City ay teritoryo ni Fabian, ngunit wala siyang masabi pagdating sa alternatibo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1383. Dahil sa sinabi ni Jasper ay naramdaman ni Ryder ang matinding at maalab na apoy sa kanyang dibdib. Tama iyon, kahit na napaka-impluwensya ni Fabian sa Harbor City, ano? Ang kanyang kapangyarihan ay limitado lamang sa Harbor City. Masyadong maliit ang Harbor City, at ang Advent Entertainment Group ay hindi pa rin interesado sa lugar na ito. Ang mainland ay ang kinabukasan. Gayunpaman, hindi si Jasper ang nagsuot ng pantalon sa mainland. Kung gusto ni Fabian na ilagay ang kanyang paa sa mainland, maswerte siya kung hindi naputol ng iba ang paa niya, lalo pa kung gusto niyang guluhin si JW. Naiintindihan ko, Mr. Lane. Hihilingin ko sa aking mga nasasakupan na gawin ito ngayon. Ang pagbabago ng aming target na merkado ay isang pangunahing estratehikong desisyon at makakaapekto ito sa lahat ng operasyon ng kumpanya. Ikaw ang namamahala sa mga operasyon ng Advent Entertainment sa buong oras na ito, kaya ito lang ang maibibigay ko sa iyo. Kailangan mo ring maging responsable para dito, kaya susubaybayan ko ang iyong pagganap. Nang marinig ni Ryder ang sinabi ni Jasper, malakas siyang sumagot, "Huwag kang mag-alala, Mr. Lane. Hindi kita pababayaan." Mabuti, tawagan si Ted pagkatapos nito at hilingin sa Easy Media na makipagtulungan sa amin sa lahat ng aspeto. Ang Advent Entertainment ay walang kasing daming mapagkukunan gaya ng Easy Media sa mainland. Kaya, kakailanganin ninyo ang Easy Media para pangunahan kayo sa mga unang yugto, novel drama. Hihilingin ko kay Ted na makipagtulungan sa iyo tungkol dito. Maaari naming panatilihin ang kasalukuyang negosyo sa Harbor City sa ngayon, ngunit tandaan, hindi mahalaga kung ano ang mga paghihirap na kinakaharap ng mga taong umaalis sa Advent Entertainment ngayon, hindi namin isasaalang-alang na makipagtulungan muli sa kanila sa hinaharap. Nag-alinlangan si Ryder nang marinig ang huling pangungusap. Mr. Lane, maraming gumagawa ng desisyon sa hierarchy ng isang kumpanya. Kailangan bang maging sobrang sukdulan? Kung tutuusin, kikita pa rin tayo kung patuloy tayong magtutulungan sa hinaharap. Sinusubukan mo bang sabihin na hindi ako dapat sumuko sa pera dahil bigo ako? Mahinang sabi ni Jasper. Nang maramdaman ni Ryder ang kawalang kasiyahan sa boses ni Jasper,
Mabilis niyang sinagot, I'm sorry, Mr. Lane. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Naiintindihan ko ang iniisip mo. Isinasaalang-alang mo ito mula sa pananaw ng kumpanya. Napabuntong hininga si Jasper. Ito ang natural na pagkakaiba ng mindset sa pagitan ng isang may karanasang manager at isang boss. Ang dalawa sa kanila ay titingin sa isang problema mula sa halos magkaibang anggulo. Kailangan niyang paalalahanan si Ryder tungkol dito. Ryder, hindi ka kailanman makakakuha ng sapat na pera, o ang lahat ng pera sa mundo. Siyempre, ang pag-abandona sa mga preconceptions at pagtiyak na ang lahat ng partido ay nagtatamasa ng kapwa kumikitang partnership ang dapat gawin ng isang mature na kumpanya. Gayunpaman, naisip mo na ba na ang isang kumpanyang walang moral na integridad ay hindi kailanman igagalang? Kung iginagalang ka ng mga tao, nagiging negosyo ka. Sa kabaligtaran, ang isang kumpanya ay isang lugar kung saan ang tubo ang tanging gumagawa ng desisyon. Magiging kwalipikado ka lang na lumaban para sa posisyon ng pinuno ng Entertainment Business Department pagkatapos mong maunawaan ang problemang ito. Pagkasabi noon ni Jasper ay ibinaba na niya ang telepono. Nang marinig ni Ryder ang beep ng isang busy na linya, siya ay nawala sa pag-iisip ng napakatagal na panahon. Napaisip siya ng malalim sa sinabi ni Jasper. At the same time, nagulat siya na binibigyan siya ng chance ni Jasper. Gayunpaman, hindi lang siya ang tumitingin sa kumpanya ng entertainment sa ilalim ng JW. Si Ted mula sa Easy Media ay gutom na nakatingin din dito. Sa kasalukuyan, mayroon siyang mga mapagkukunan ng entertainment industry sa Harbor City, kaya madali niyang talunin si Ted. Gayunpaman, ang Advent Entertainment Group ay papasok sa merkado sa mainland, kung saan maaaring kailanganin niyang makipagpalitan ng mga posisyon sa kanyang relasyon kay Ted. Kailangang malaman ng isa na matagal nang hinahangad ni na Ryder at Ted ang posisyon ng presidente ng entertainment company. Samantala, karamihan sa mga pangunahing departamento sa ilalim ng JW, bukod sa hindi gaanong karanasan na si Lance, na pansamantalang pinalitan ni Chad bilang presidente ng kumpanya ng pagmamanupaktura ng kagamitan sa elektroniko, ay mayroon ng mga individual na sumasakop sa kanilang pinakamataas na posisyon. Lahat maliban sa entertainment company. Pinigil ni Ryder ang pananabik sa kanyang puso at muling kinuha ang telepono. Sinabi niya sa malalim at matatag na boses, sabihin sa lahat ng mga tao na may ranggo na manager pataas na pumunta kaagad sa isang pulong. Panipi. Lungsod ng Norites sa Southeast Province. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1384. Pagkababa ni Jasper ng telepono, nakita niya ang hindi kasiya siyang mukha. Hindi siya natakot na isara ni Fabian ang Advent Entertainment. Pagkatapos ng lahat, ang merkado sa mainland ay napakalaki na ang Advent Entertainment ay magkasya ng walang problema. Gayunpaman, hindi nito mababago ang katotohanang pinilit siya ni Fabian na lumabas sa entertainment market sa Harbor City habang siya ay walang magawa para pigilan siya. Sa sandaling ito, may nagtulak sa pinto ng opisina. Walang sino man sa kumpanya ang nangahas na pumasok sa opisina ni Jasper nang hindi kumakatok. Kahit si Wendy ay hindi gagawin iyon dahil binigyan niya ng malaking kahalagahan ang pagpapanatili ng awtoridad at prestihiyo ni Jasper sa kumpanya. Kaya naman, palagi siyang kumakatok bago siya pumasok sa opisina, gaya ng itinatag na mga pamantayan. Mula dito, masasabi ng isa na ang taong gumawa nito ay isang taong hindi kabilang sa kumpanya, novel drama. Pagkapasok ni Henry sa opisina ay umupo siya sa tapat ni Jasper at pinag-cross ang kanyang mga paa. Then, he chuckled and said, "Kumilos si Fabian sa iyo, ha? Narinig mo ang tungkol dito?" Tanong ni Jasper. "Damn, ako ang nangungunang young master sa Harbor City, okay. Isa itong malaking balita na ngayon ko lang narinig. Lumapit ako sa iyo sa sandaling naiintindihan ko kung ano ang nangyayari. So anong gagawin mo? Babalik ka ba sa Harbor City para kalagkarin ang anak ng Ab-Asterisk na iyon upang magparada sa mga lansangan?" Sabi ni Henry na may excitement sa mukha. Bumalik. Malamig na tumawa si Jasper. May isa pang paraan para mas masaktan siya, kaya bakit kailangan nating gumawa ng marami? Malakas lang ang reaksyon ni Fabian dahil nasaktan namin siya ng sobra kahapon. So, bahala na siya kung gusto niyang gamitin lahat ng pakulo niya sa amin. Gayunpaman,
Kami pa rin ang namamahala pagdating sa stock market. Walang ekspresyon ang mukha ni Jasper. Pagkatapos, kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Jake. Makalipas ang ilang sandali, tumunog ang tawag. Kapag nagsimula ang pangangalakal sa hapon, panoorin ng mabuti ang mga pondo ni Fabian at sirain ang mga ito. Kinilig si Jake at agad na sumagot, "Naiintindihan ko, Mr. Lane." Pagkatapos ibaba ni Jasper ang telepono, ngumisi siya kay Henry at sinabing, "Tingnan mo, ganoon lang kadali iyon." Nag-thumbs up si Henry kay Jasper. Napaka-agresibo. Sa buong araw na iyon, ang Advent Entertainment Group ay isinara ng bawat establishmento sa Harbor City dahil sa isang taong may masamang intensyon. Kumalat ang balitang ito sa buong Harbor City na parang umusbong na mga pakpak. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito sa Harbor City. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang lugar kung saan ang industriya ng entertainment ay booming. Noon, ang mga shoutout ay mangyayari lamang sa isang partikular na artist. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay isinara ni Fabian ang buong kumpanya. Higit pa rito, pinupuntirya niya ang Advent Entertainment Group, na masasabing pinakamalakas na figure sa industriya ng entertainment ng Harbor City. Maraming tao ang humanga sa ginagawa ni Fabian habang nangyayari ang lahat ng kaguluhang ito. Maayos ang mga bagay habang hindi siya gumagalaw, ngunit sa pangalawang ginawa niya, nagdulot siya ng kaguluhan. Mr. Iba talaga si Atticus. Ang isang mainlander ay hindi pa rin sanay na makipaglaban kay Mr. Atticus. Ito ang naisip ng maraming tao sa industriya. Lubog na ang araw at malapit na ang gabi sa Harbor City. Samantala, kinaumagahan noon sa Estados Unidos. Nagsimula na ang pangangalakal. Ang Dow Jones Index ay bumabagsak pa rin ng husto pagkatapos magsimula ang pangangalakal. Ang stock trader ni Fabian ay napaungol 1 minuto pagkatapos magsimula ang trading. Mr. Atticus, pinupuntirya tayo ni Jasper. Nanlamig ang mukha ni Fabian at sinabing, "Hold on. Nakakuha kami ng $1.3 billion mula sa fundraising kahapon, kaya sapat na ito para lumaban kami." "Hindi pwede, Mr. Atticus." Parang baliw si Jasper. Malakas siyang pumapasok. "Sus, Mr. Atticus, si Jasper ang nangunguna sa pag-atake sa atin. Marami sa mga organisasyon ang sumusunod sa aming posisyon. Gusto nila tayong lumunin." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1385. Ang Dow Jones Index ay kasalukuyang mukhang isang nakakatakot na eksena mula sa isang larangan ng digmaan. Sa ilalim ng impluwensya ng merkado, ang short-selling party ay gumagawa ng matagumpay na pag-unlad. Gayunpaman, ang bilang ng mga pondong hawak ay magkakaroon din ng pagkakaiba sa larangan ng digmaan tulad nito. Kahit na sinubukan ni Fabian ang lahat para itago ang kanyang posisyon, hindi niya napigilan si Jasper dahil masusing tinutugis na siya ni Jasper. Ang dalawang partido ay nagpapanatili ng masalimuot na sayaw na ito sa mahabang panahon. Nagkakaintindihan na ang magkabilang panig sa loob at labas. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Jasper ang pag-atake habang sinimulan niyang puntiryahin ang lahat ng posisyon ni Fabian. Ang pag-atake ni Jasper ay hindi nag-iwan ng paraan ng pagtakas, dahil ang pagbabalat kayo ni Fabian ay natanggal at siya ay naiwang ganap na nakalabas. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang mga mata ng lahat ng gutom na establishmento na abala sa paghahanap ng libreng pagkain. Hindi nila akalain na ganito kalaking isda ang nagtatago sa ganitong magulong larangan ng digmaan. Sa mga ahensyang iyon, wala silang pakialam kung ikaw si Fabian Atticus o Atticus Finch. Basta may tubo at babalikan, ibababa ka nila kahit si Winston Bennett mismo ang nakatayo sa harapan nila. Sino sa mga boss o stakeholder mula sa mga ahensyang iyon ang hindi malaking shot na nasa top 500 ng mundo pagdating sa kapangyarihan? Si Fabian ay makapangyarihan sa Harbor City at talagang makapangyarihan ang kanyang pamilya. Gayunpaman, kung siya ay itinapon sa larangan ng digmaan ng Nasdaq, ang pamilya Atticus ay isang eskudero lamang mula sa isang maliit na bayan. Imposibleng ihinto ng mga establishmento ang kanilang pag-atake. Kaya, ang isang walang usok na masaker sa pananalapi ay agad na nilaktawan ang banayad na pasimula at tumalon sa pinakakapana-panabik na bahagi kung saan ang mga tao ay dumanas ng kakilakilabot na pagkalugi sa pananalapi.
Sila ay nakikipagkompetensya upang malaman kung sino sa kanila ang may pinakamaraming pera at pinakamakapangyarihan. Mr. Atticus, sobra na ito, hindi na tayo makakatagal pa. Mr. Atticus, kailangan nating gumawa ng plano sa lalong madaling panahon. Kung si Jasper lang ang tumama sa amin, baka nakapagpigil kami, pero ang problema ay ang buong trend ng market ay masyadong marahas na bumubulusok. Patuloy na sinasalakay kami ni Jasper nang may napakalaking kagalakan at nakaakit siya ng hindi bababa sa 6 na iba pang organisasyon upang palibutan kami. Hindi tayo makakatagal. Mr. Atticus, ang linya ng babala ng mga pondo ng posisyon ay patuloy na bumababa sa kritikal na halaga. Kung magpapatuloy ito, hindi ito kakayanin ng ating pondo. Pakiramdam ni Fabian ay sumasakit ang kanyang ulo nang marinig ang mga gulat na sigaw ng kanyang mga nasasakupan. Sige, tahimik, manahimik ka, umungol si Fabian, dahilan upang bumagsak sa nakakatakot na katahimikan ang maingay na silid. Ang natitira ay muffled at mabilis na paghinga. Magkano ang natitirang pondo natin ngayon? Tanong ni Fabian na nagngangalit ang mga ngipin. Mga $1 billion. Maingat na nagulat ang isa sa mga nasasakupan ni Fabian. Gaano nakatagal mula nang magsimula ang pangangalakal? 10 minuto na lang at nawalan ka ng $300 million. Sigaw ni Fabian. Ang subordinate na sumagot sa kanya kanina ay hindi na naglakas loob na magsalita, novel drama. Sa sandaling ito, sinabi ng isa pang subordinate sa mahinang boses, Mr. Atticus, hindi mo kami masisisi. Masyadong kasuklam-suklam si Jasper. Sinadya niyang gawin ito ng buong kagalakan na umaasang maakit ang mga organisasyong iyon na naghahanap ng libreng pagkain para salakayin tayo. Atticus, umatras tayo ng kaunti. Sa sandaling ito, tumayo si Morrison mula sa kanyang mesa. Mabagsik ang ekspresyon niya. Tulad ng mga bagay-bagay, hindi bababa sa 6 na ahensyang naghahanap ng libreng pagkain sa buong mundo ang naglalayon sa amin. Ang kanilang pinagsamang pondo ay lumampas sa $6 na bilyong. Kung magpapatuloy ito, lahat ng pera natin ay mawawala sa loob ng 30 minuto maliban na lang kung atres tayo. Damn it.